Wanted sa radyo. Isang magandang Miyerkules na nga po sa inyong lahat mga kapatid. January 31, 2018. Welcome po sa isa na namang edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating hari ng public service at ang ating Mr. Action Man na si Idol Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Siyempre, bago ang lahat, sino ba naman ang unahin natin kundi ang ating mga minamahal na OFW sa mansulok po kayo ng mundo, umaga, tanghali, hapon, gabi, magandang umaga. Ulitin ko, tanghali, hapon at gabi sa mga minamahal naming OFW. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa programa. Mabuhay ating mga OFW. Palakpakan natin direct please para sa mga OFW natin yan. At sa mga taga rito, local, mabuhay tayong lahat. Thank you po. Thank you. Okay. Okay, at wag na nating patagalin pa kasi galing ito, Idol, sa itimbre mo kay Tulfo sa action sa tanghali. Ito si Ma'am Evelyn. Evelyn Dulay, isa po siyang kasambahay at Right. gusto niyang humingi ng tulong na makuha yung kanyang mga gamit at sweldo sa kanyang amo at reklamo rin niya yung pananakit na umani ginagawa sa kanya. Kanina ito sa action sa tanghali and yung kanyang amo ni-request na kung pwede ay magka-face-to-face niya etong si Ma'am Evelyn. Oo. Nanginginig na siya sa takot kanina. Sabi ko, ba't ka matatakot? Andito naman ako. Pero sabi ko sa kanya, you must know, Ma'am Evelyn, na fair kami rito. Oo. Both sides ay pinakikinggan. Hindi yung isang side lang. So, sabi ko sa kanya, para hindi ka kabahan, hindi ka matakot, sabihin mo lang yung totoo, sagot kita. At papasalamat tayo kay Ma'am Evelyn na minarapat niyang mag-stay hanggang alas 2 sa programa para magkaharap sila ng amo niyang si Ma'am Lovely at Sir Alan. Ang reklamo kasi niya, Nins, nangangamuhan siya sa mga anak ni Mr. and Mrs. Valencia na si Hazel. Tama? Ang sabi niya, si Hazel daw ay malupit. At ito raw mag-asawa, sumasama sa pagiging malupit din. Sinasambunutan siya, pinagagalitan. In fact, ito raw si Mr. Valencia, merong ginawa sa kanyang pananakit at meron siya medical certificate to prove na talagang nasaktan siya. On top of that, gusto niyang kunin sweldo, gusto niyang kunin ng gamit, saka yung pamasahe, chinacharge daw sa kanya, bakit naman daw chinacharge, at hindi siya pinapakain, at ang dami pang iba. Magandang hapon po, Mr. and Mrs. Alan and Lovely Valencia. Magandang hapon po, sir. Salamat po sa inyong pagpunta rito. At Ma'am Evelyn, tulad ng sinabi ko kanina, huwag kang kabahan. Andito ka sa tabi namin. Andito ka sa loob ng studio namin. Hindi ka mababastos. Pinapangako ko yan. Sabihin mo lang yung totoo. Lahat ay maging okay. Okay? Maging makatotohanan ka lang. Okay? Huwag ka matakot. So, Ma'am Evelyn, pakiulit. Kasi hindi naman lahat nakapanood ng action sa tanghali. Ano yung reklamo mo laban dito sa inyong mga among si Alan at Lovely Valencia? Pag hinila niya ang buhok ko po. Sinasambunutan kayo? Opo. Okay. Kailan niyo ginawa yun, ma'am? Nung umuwi kami sa kondo. Umuwi kayo sa Sa kondo po. kondo. Bakit niya kayo sinambunutan? Sabi niya po, nag-snub ako sa kanya. Hindi man ako nag-snub. Inaayos ko lang yung bag. Nagalit siya kasi hindi mo siya pinansin. Inayos mo lang yung bag. Okay. O gamit ng anak niya. At palagi kang pinapagalitan, sabi mo kanina. Opo. In fact, meron ka medical certificate pinakita sa amin na ikaw ay nasaktan. Sino na nakit sa'yo? Yung pag ano ni kuya sa akin dito, naggasgas dito. Tapos Anong ginawa ni kuya? pinaganyan niya po sa akin. Tinulang ka. Oo, mamaga kasi ko. Meron medical certificate, sabi, swelling of soft tissue. Now, sinasabi mong hindi ka pinapakain? Isang beses lang po. Isang beses. Habang nakikinig sila, tapos pinagbintangan ka pa raw ng magnanakaw. Opo. Pera daw po, 23,000. Tapos isang cellphone sa anak ko, kukuha ng gano'n ng kapera. Pag alis ko, wala akong dalang pera damit ko lang po yung sa katawan ko. Ang dinala ko. Kaya siya ay tumakas ni dumiretso rito, hindi niya matiis at gusto niyang kunin yung kanyang mga gamit, sweldo at lahat pa. Okay, ito ay pagkakataon naman ni Mr. and Mrs. Valencia para sa... Yes, sir. Sino mauna? Ako, sir. Sige, Sir Alan. Magandang hapon po sa inyo, sir. Opo. Kagabi ho, ang anak ko ho, ang pangyayari ho, tumawag sa amin around 7 o'clock ho ng Opo. gabi.
Yes, sir. Ngayon, nung pagdating niya ho sa condo unit ho niya, wala po si Lynn, yung kanyang kasambahay. Okay. So, ang anak ko, nag-alala, agad tumawag sa amin. Okay. Sa Batangas po. Ang ginawa ko namin ng mag-asawa, dali-dali ho kami na, hindi na nga kami nakapag-ayos. Lumuwas ho ko naman ng Maynila dahil nga concern ako siyempre sa anak ko. Sa pulmula ho ang anak ko, di katulong ho yung Ano oras po kasambahay siya nawala? doon. Sir, ano Siya oras? po, mga around hong 7 to 8 ho, wala na ho siya pagdating ho ng aking anak sa bahay. Okay. So kami nagluwas ho. Bandang mga around 9, 8 na sa Manila na ho kami. Okay. Ngayon siyempre, kami muna ho yung nag-isip kung bakit ito'y wala o nasaan kami nag-aalala ho, sir. Oh, Ngayon, hindi ko siya nagpaalam. hindi po na siya nagpaalam. Oh. Ngayon, nung ako'y nasa condo unit ho, anong magandang gawin ng unit ho? Kami unit ho. In fact, ako may sakit ho, may trangkaso ho ako. Ako'y nangusap pa ho ng driver. So, kinausap Ngayon, niyo ho siya nung bumalik ba siya? Wala ho, Nung hindi gabi? ho siya nabalik ng condo ho. Wala nga po siya. Hindi siya bumalik? Hindi ho siya 7 bumalik. o'clock kagabi yun? Kagabi po yon. Ngayon, yung sabi ko kagabi, paano gawin ito? Baka mapaanong batang ito'y wala namang, ang pagkakaalam ko, wala yung kamag-anak sa Maynila at hindi niya alam ang Maynila. Baka mawala itong mapaan mo. Responsibility ko Okay, ho. sir, Yun, paiksin tama po ho, natin. So, walang kinalaman po yan sa sumbong Opo, niya ngayon sige sa po. pananakit. Aha. Sir, doon lang po tayo doon sa pananakit at saka hindi siya pinakain at Yes, sir. pinagmamalupitan siya. Yung pong pag-alis niya, siguro po, mas ako nang sasagot niyan. Aha. Lumayas po siya dahil hindi niya na matiis at dito po siya nagsumbong. Opo. So, wag na ho yung pag-alis niya Sige po, kagabi. sige po. Yun na lang po yung Aha, pananakit sir. na lang, sir, na meron po siya medical certificate to prove her point na siya po nasaktan ninyo at doon sa MedCert nakalagay doon na soft tissue swelling. Oho. Yun sir, ako hindi ho kailanman nananakit ho ng sino man. Saan po totoo galing lang, yung, ho. yung pananakit? Yun nga ho, ang hindi ko alam sa kanya kung bakit sabi niya, siya'y nasasaktan ko ho. Hindi ho mangyayari ho yun. So bakit po merong ganong sugat siya? Hindi ko ho alam kung bakit siya mayroong sugat Kasi sa kanya. May sugat ka ba nawala na yung yung clip ng kasama ko sa kasambahay, nawala yun. Tapos galit lang si kuya sa amin. Anong klase pananakit, Ma'am Clip Evelyn? ng tape po, Hindi, nawala. paano nangyari yan? Yung pananakit eksakto, paki-explain po. Ginaganyan niya po. Tulak niya dito lakas pero may pa dito ng kuko niya. Ayun. So may bakas ng kuko. Ayoko na makita yan dahil lalakan man ako siguro. Oh. Diyan sa medical certificate, nakalagay naman kasi doon, kanina nakita ko, swelling. So ibig sabihin, merong force po pagkadiin doon sa kanyang balat, balikat. Kaya nagkasugat. Aha. So, sir, hindi naman pwedeng iuntok-untok niya sarili niya sa dingding para magkasugat siya. Nobody Oo, person nga po. in his or right mind would do that. So talaga meron po siyang nasaktan po siya at meron po nanakit sa kanya. So dumudugtong lang po daw sa sinabi niya na nagalit po kayo kaya tinulak niyo siya. Pero yun sir, nag-iisip ako since nandito ho tayo. Iniisip ko Pero bakit niyo siya, sir, paano siya nasabi tinulak? kung aking sinaktan o natulak. Okay. Ngayon, ako'y nag-iisip kung paano nangyaring baka nga siya natutulak ko. Na dahil sa pangyayaring maaring tulad yan, yung nung isang araw nga ako'y medyo uminito ang ulo dahil may hinahanap nga hong bagay ho sa bahay. Ayun na nga po, yung sinasabi niya, clip. Yun nga po. Nasabi ko siguro sa pagsasabi kong inyong hanapin. Siyempre, hindi ho kumikilos ho, ay napapagayon ho. Halimbawa, hanap ninyo. Pero sir, Napapagayon ho ako sorry sa sir, kanila, Sir Alan Aha. kasi sir kung tatapikin mo lang ganon, hindi magkakasugat yung kanyang balikat. Ano po? At saka sir, hindi po tama na kung tayo po ay merong gustong paggawa sa ating kasambahay at ayaw pong gawin ng kasambahay, itutulak po natin sila. Kung ayaw po nila, ang recourse po natin dyan is paalisin na lang. Kaysa Okay. sasaktan natin ngayon, mababaliktad pang mundo sa'yo. Tama Halimbawa, ho. yung kasambahay, pasaway at tayo sumunod sa inyo, bastos. Halimbawa, then, natapik nyo. Meron siya medset. Ikaw pa ngayon ang may problema. Siya nga ho. Kaya ako naman, Mali kayo sa dun, sir. pangyayaring yun lang ho, ang tanging beses na maaring yun ang kinukomplain niya. Kaya naman ngayon, inaamin ko naman ho ang pangyayaring yun. Nahingi akong dispensa sa kanya. Okay. Pero hindi ho bandang pananakit, sir. Pananakit po yun, sir. Okay. Now, yan po siguro, Sige. that explains kung bakit po siya umalis sa inyo dahil hindi niyo nagustuhan yung pananakit. Ngayon, doon naman tayo kay Mrs. Ma'am, palagi niyo raw siyang tinatawag na bobo, pinapagagalitan at pinagbibintangan pag magnanakaw. Bakit, Ma'am Lovely? Ano po yun? Palagi niyo Yung siya sasabihin pinagalitan at pinasabihan na bobo. Masakit po yun. Mental torture po yun. Yung hindi mo siya physical sinasaktan, pero binubungangaan. Alam niyo po, ma-explain ko lang sa mga nanonood, kuminsan mas matindi pa yung bubungangaan yung isang tao. Kasi yung physical na pananakit, physical pain yan. Ang bunganga, mental and emotional pain. Nagkakaroon ng self-pity yung tao, umaalis na lang siguro. In some cases, nagkakaroon ng depression, stress.
marami pang mga pangyayari na kung saan yung palaging binubungangan, binubuli, nagpapakamatay. Di ba? So, Ma'am Lovely, ginagawa niyo ba yun o hindi? Inaamin ko po, nagagalit po ako. Inaamin ko po yung lalo na pag halimbawang may mga ginagawa sila kasi may mga kanya-kanya din po kasi silang assignment, sir. Opo. Ngayon, may kanya-kanya silang assignment. Hindi naman po pwedeng pagalitan ko aling katulong ko kasi kuwan, pareho ng ganyan, may kasama akong katulong ko. Yun ay personal kong katulong. Kasama ko siya lagi. Pag siya ang may kuwan sa trabaho niya, siya nang papagalitan ko. Actually, hindi naman hugalit ho yun, sir eh. Kasi lagi ko sinasabi, responsibilidad mo ito. O hindi po pwedeng sasabihin ko to sa ibang katulong kasi responsibilidad mo yan. Okay. Ganon lagi kong sinasabi, sir. Pero hindi ko sinasabi na sasaktan ko sila, sir. Dahil unang-una, sir, bakit ko siya sasaktan? Kababayan ko siya. Bakit ko hahanapin siya? Kababayan ko siya. Bakit ko siya sasaktan? Di kung anong mangyayari sa kanya, pananagutan ko yun, sir. Kasi sa aming mismong bayan namin, kilala kami na kami kumuha. Hindi naman siya sa ibang lugar na basta pabayaan ko lamang siya So, ibig sabihin, may pagmamahal kayo sa kanya? Opo, hinahanap ko po siya kagabi. Concern po kayo sa kanya? Opo. Okay. At parang hindi na po siya iba sa inyo, parang pamilya na po. Kasi po, Ma'am, sagutin lang po. Para, Opo. Tanungin mo yun. okay. lang. Ako naman po, kung siya po yung mahal ninyo, concern po kayo sa kanya, at parang family nyo na po siya, bakit nyo po siya sisingilin doon sa pamasahe niya? Hindi, ganito. Niya papunta sa inyong Hindi, ganito condo. kasi yun, sir. Ibig sabihin, hindi po siya family. Hindi po, ganito Kasi po sinisingil yun, po siya. sir. May mga kasambahay ako at saka may mga tauhan akong galing sa amin. Hindi ngayon, mga mula sa pool naman, na kayo ko kumukuha. Ngayon, ang mangyayari kasi, sir, biktima din kami ng na marami ding katulong na parang galing Jensan, papunta sa amin. Minsan pareho sa kwan niya, sa pamasahe niya, is 6,000 yun, sir. Ang kontrata ko So, talaga kung yan, sir. 6,000, Oo, ma'am. 6,000 Sorry, ma'am, yun, ha? sir. Ma'am, yung nakita na kita para mapaiksi, nag-aalala ka dahil pamamasayan mo and then hindi tatagal, aalis. Yun na, Depend- sir, ang gusto niyang I know. iparating. Ngayon. Pero depende ho yan sa amo. Kaya umaalis yung kasambay, hindi tumatagal. Siguro hindi niya nagugustuhan yung ugali ng amo. Hindi nagkakasabay siya, hindi nagkakasalubungan. Ako, ma'am, I'll tell you, every now and then, pag kailangan ng dagdag ng kasambay, kumukuha ko kami sa probinsya. Pinapamasayan po namin yung aeroplano. Hindi po namin sinisingil. At every year, binibigyan po namin sila ng 1-month vacation. Pinapamasayan po namin aeroplano back and forth. Hindi po namin sinisingil. Kaya tumatagal po sa amin yung kasambahay. Ngayon, if you would do that, I promise you, mamahalin po kayo ng kasambahay. Di po ba sa palagay nyo? Tama naman, sir. Totoo po yun, sir. Ganun nga po yun, sir. Pero So pareho ma'am, po- with that, hindi naman yung kasalanan, yung bang hindi kayo nagkaintindihan, baka pwedeng tablahin na lang po muna yung pamasahe para makuha niya po buo yung kanyang sweldo. Kung pwede. Kasi po. naka-advance din naman siya sa akin, sir. sir. Mapapag-usapan naman ho siya. Kaya nga ho, Ayan. paggabi ho, gusto namin makita siya. At Okay. sa totoo lang nga kagabi ho, ako may pagkakamali pa rin sa kanya. Kaya humingi Yun ang rin ako maganda. At least inamin Kaya niya. ako Good. humingi pa rin ng dispensya. Kagabi ho, nung narito ho kami, ako'y masama ang lasa. In-advise ko ho, are, pumunta ka doon sa barangay. Opo. Ikaw ay mag-complain doon sa barangay na palabisin mo siya ay may nakuhang pera sa atin. Para kung nandito man yan sa palibot-libot ang ating barangay, lalabas iyan. At doon natin siya kakausapin para siya makita natin at alam natin sa sarili natin na siya nakita at kakausapin. Ikaw gaining ay mag-i-stay sa Maynila, uwi. Dahil ang gusto ko sa ikay, makauwi, kabarangay ka ng aking asaway. Kami ang lalabas na kahiyahiya sa inyo pag ikaw ay nawala o mapariwara sa Maynila. I'm sorry, sir. Yun po ang ibig ko Wrong, sabihin. mistake, error. Porket nawawala siya at nawawala yung pera ninyo, agad-agad, ibibintang nyo sa kanya. It is not fair. Sir, Kasi, sir, ma'am, sandali, sandali lang po, sir. kasi marami naman pong tao sa inyong bahay. Sa kanya po siya bibintangan kung talaga meron ng ebidensya. At saka, sir, hindi maganda yun, sir. Nawawala lang siya at wala kang ebidensya siyang kumuha. Ipapabarangay nyo at ibabalita nyo na sa buong barangay na siya'y magnanakaw. It is not fair. It hasn't been proven yet. Sorry, sir. Maliban na lang, sir, kung meron kayong CCTV o meron pong kapwa niya kasambay na nagsabi, nakita ko siya nagnakaw. Only then, pwede niyo ipabarangay, pwede niyo ipablate sa pulis. Pero hanggat wala po kayo ebidensya, isip niyo lang po, pangit naman, sir.
Sir, Pasensya na, sir. Unfair. Pasensya na, sir. Napadalas wala Opo, sir. Opo, ang sir. akin hong desisyon doon ho. Yes, sir. Yes, Dahil sir. sa kagustuhan kong kami magkausap ho ng mas madali ho. Ayun. Yun Ang gusto ho. niyo lang kasi, Kaya- lumutang siya para mag-usap. So wala Yun, naman ho, talagang yun po nawawala na gamit. Wala pa, wala, Ginawa- ma'am. Fabricated lang pala. Yes, yung ma'am. sinasabi That's the niya. right word. Fabricate ho. Inaamin Sir- ko ho. Dahil ang kagustuhan ko magkausap ho kami at marisilbahan kung anong gusto niya. Okay, so, Yun, ho. Ma'am Evelyn, Yes, sir. so, wala palang nawawala. So, doon pala may pag-amin na si kuya mo at humingi siyang dispensa para dyan. At saka yung natulak ka raw, humingi na siyang dispensa para dyan. So, si Ma'am Lovelyn, Ma'am Lovelyn, mayroon kayong gustong sabihin? yun naman yung sa kuwan, sir, sa barangay, sir. Kami si kahit ito pagtanong din naman sa barangay, dahil doon sa barangay mismo, pati yung pulis na nag-investigate sa amin, sir, sinasabi ko naman ho talaga, sir, na, sir, ito ay paghahanap. Hahanapin ko lang, sir, kasi pananagutan ko ito. Okay. Ngayon, ang sinasabi yung nawawala, sinabi ko naman yan, yung nawawala yan, sir, hahanapin pa namin. Yun. Yon. Pero para hindi siya kuwan, sir. Yung hindi ba sabihin, hindi ko sinabi na dahil ako ho ang pinakukomplain ng asawa ko, sir eh. So, Aha. yun yan. Hahanapin pa. O so, ibig sabihin, ma'am, kasi dalawa lang sila sa kondo, sir. Dalawa lang sila sa kondo ng anak ko. Walang ibang tao. Sila lang dalawa. Naintindihan ko po yan. Opo. Pero sabi nga ni Sir, wala nawawala. Oo, Anyway, ako yung makasingit Sir, ano, alam niyo po ma'am, yung pagpapablatter niyo na may nawawala at siyang pinagbibintangan, magiging mancha na po sa kanya yun forever. Hindi na po matatanggal yun. Maliban na lang kung kayo po, in which I would advise you, sasamahan po kayo ng mga reporter namin, babawiin niyo po yung sa blatter. Dahil kapag hindi ma'am, later in the future, kukuha siya ng barangay clearance, nandun yung mancha, hindi siya magbibigyan ng clearance, hindi siya magbibigyan ng police clearance. So, I would advise you, kami pong gagawa ng paraan, babawiin niyo po yung blatter na yun at doon sa blatter na yun, sasabihin na walang nawawala Yes, at sir. pagkakamali namin mga amo sa pagpapablatter. Ma'am, pwede? Fair Yes, enough? sir. Babalik din ho Thank ako you, doon, sir. thank you. At we will make sure na gagawin niyo po yun para malinis po yung kanyang pangalan. sa Sigurado barangay. yan, sir. Thank you po, sir. So, ngayon, pagbatiin ko na lang kayo, Ma'am Evelyn, Yes, sir. anong gusto mo? Nag-apologize na sila? Inaamin nila walang nawawala? At nandito sila pa dahil nag-aala daw sila, nawala ka raw nung kagabi. But anyway, para masatisfy lang sila, bakit ka nga pala umalis kagabi nang hindi nagpaalam? Nag-alala daw sila. Pakisagot lang, Ma'am Evelyn. Kasi hindi ko na matiis yung anak nila eh. Ano bang ginagawa ng anak nila sa'yo? Palagi akong pinagalitan. Bakit daw? Wala naman akong mali ang ginagawa ko man lahat, sir. Ayun naman ang hindi ako papayag, sir. Hindi ako papayag, sir. Bakit, sir? Opo. Napakadami kong katulong, sir. Hindi lang ako nagsasalita, sir, dahil ayaw ko lang na hahaba pa ang kwento. Opo. Pero pagdating sa anak ko, sir, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na sasabihan niya ang anak ko. Sir, ang kaya- mabait ho ang anak Kasi ko. ang aking anak, sir, napakahaba ng pasensya. Dahil kung tutusin yung mga kasama kong katulong, sir, tapos may kasama pa nga ako niyang stepson niya. Stepson? Stepson niya. Bale, yung tauhan ko ay stepson niya. Okay, Pero okay. may something sa kanya pero hindi ko na ina-open, sir. Kasi ayaw ko lang hahaba. Pwede ko gahong sabihin ho sa inyo, Sige, sir. sige, Siyempre, nilapapadagdag Kasi lang ho. bakit Dahil kasi, gusto sir, kong involved pagtakpan na ang anak ho ko, sir? ang aking anak. Hindi ho pipiling lahat ng Natural, sasabihin niya tama. karapatan niyo po, depensa niyo niya. Oho, Opo. dahil ganito Natural. po yan. Ang anak ko ho, sasabihin ko sa inyo, Napakabait ng napakabait anak hong ko, bata sir. ho. Nag-iisang anak ko ho yan. Okay. Ayan, napakabait hong bata. Sobrang bait yan ng ho, anak ko, hindi sir. kahit kayo Totoo mag-ano lang. sa eskwelahan, napakabait hong bata. Okay, Yan. okay. Ngayon, ang sinasabi ko ho ngayon, para natin linawin naman ang kanyang pag-iisip, yung kanya hong step San? sana sa amin ho. Opo. Eh yung pala hong batang iyan, kumbaga ang masabi, parang may pinagdaan ng siya ano ho sa sarili, yung parang nawala ho ang bait niya. Actually, sir, kahit na kuwan, Nawala sir, ho ang bait niya. yung anak niya, sir, ay nirefer yan siya sa amin nung kasamahan niya. Kasi yung mga tauhan ko, sir, sila, pag kailangan ko, sila din nagre-refer sa akin. Ngayon, yung stepson niya, nagsabi na sa kan, ate, wag mo nang kukunin yan. Eh ako, Bakit daw palibhasa, po? Ba't ayaw na? kasi Dahil daw baka may nga ho something nga daw magkaproblema, sa kanya. ho. Mhm. Hindi ko naman alam Ay, kung ano hindi yung naman ho naniwala something ito. na yon. Oh, Sabi ko naman, okay. baka hindi lang kayo bati. Sabi kong ganyan, kailangan ko ng Kinampyan mo kasambahay. pa siya nung una? Opo, sir. Swear to God. Pero kaya lang naman ako nagsasalita ngayon kasi involved na ang anak ko. Hindi na po Okay. pwede yun, sir. Mabait ang anak ko. Sobrang bait ng anak ko, sir. Kung tutuusin nga, ang daming binibigay ng anak ko sa kanya. Ay, yan nga ho daw, yan daw, may pinagdaanan dati na, yun hong, sabihin na natin parang, ang isip ho, Emotional. Emotional Kasi ho. sir, kung Hindi ko mapwede sabihin ang tanong siya, kasi niyan, sir, ano?
Kaya lang ako nagsasalita, sir, Yun, kasi ang pinaglalaban lang namin, yung pangalan ng anak ko. Understandable po yun. Pangalan ng anak ko at ang pagkatao niya, sir. Kung sino nagsasabi ng totoo. Dahil kahit ako, sir, blanco ang isip ko, paano nangyari? Hindi ho mangyayari ho, napakabetang. Sir Sobrang Tulfo, anak ko, ari ang lang ho aking sasabihin ko sa inyo. uninvolved. Ako'y nagpapasalamat at kayo idol ko, tayo nagkaharap ho dito. Opo, sir. Ari ho ang isang bagay na sasabihin ko. Ako'y nahingi sa inyo ng pasensya at sa bawat desisyon ko'y naging mali at ako'y napabilis dahil sa kagustuhan kong siya'y makita ko at maisaayos ang kanyang kalalagayan. Ang gusto kong mangyari, kaya gusto kong pabilis ang kanyang pagkikita, tatanungin ko lang. Sige po. Ikaw gay ineng, ay gusto nang umuwi sa inyo. O, yan. Pagbibigyan kita. Anong gusto mo? Mag-stay sa Maynila, nasa sa iyon. Pero wala na akong pananagutan sa iyo at baka may mangyari sa iyo sa Maynila. Kawaawa naman ho ang aking asawa at baka siyang sisihin ng kanyang pamilya. Okay, sagutin mo yan, Ma'am Evelyn. Yun yung sinabi ni Kuya mo. Kailangan maghanap muna ako ng trabaho, sir, kasi kailangan Saan ka ng mga maghanap anak ng trabaho? ko. Maghanap muna ako ng Hindi, ang trabaho. sinabi ni, naintindihan ko sinasabi ni Sir Alan, pag ikaw ay alis na, kailangan bumalik ka ng probinsya kasi doon kanila kinuha. Oo, yun Pag may nga nangyari yun, sa'yo sir. dito, responsibilidad nila. So, uwi ka muna ng probinsya. Naintindihan ko na itong mga amo mo. Nang sa gayon, pag may nangyari sa'yo, pag bumalik ka pa rito, labas na sila. So, for the meantime, ang gusto nila, ibabalik ka nila doon sa probinsya. O dili kaya, ma'am, the way we solve this, sir, ma'am, matatawagan natin yung mga kamag-anak niya doon sa probinsya. Kasi, sir, Ay, ari sir, sa totoo Kasi, lang. sandali ho. po, sir, ma'am. Oh. She's in the right age. Sasabihin niya sa mga kamag-anak niya, hindi na ako babalik dyan. Wala na ako sa poder nila, kuya at ate. Dito na ako sa Manila. I think, absuelto na kayo doon kung Yun nga sakali may po. Oo mangyari. nga Ano po. mangyari, ho? Tsaka tumawag ako, sir. Kasi yung nasa akin nga yung stepson niya. Dito- Pati kagabi, sir, ikot kami, sir. Kahit ipagtanong sa barangay, ako nga nagkon sa patrol sa barangay, iikutin Okay. namin Nga, at sir, ang hindi gusto pa maka... mangyari. Kung gusto niya mag-stay dito, siya'y umuo, pa-stay natin Madali siya. naman kaming kausap, Kung gusto mong sir, pumunta ng na probinsya, uuwi bibigyan ko siya. siyang pamasahe kahit ngayon ha, Oh. umuwi siya. Magaling Kahit pala. kayo na lang ho mag-assist yung mga tauhan dito Sige. para sigurado Ma'am, pa tayo. Ma'am ho. Evelyn, uwi ka o stay dito? Mag-stay po na ako. Sige, po, pag sir. stay ka rito, bibigyan mo kami ng telephone number ng iyong mga kamag-anakan doon para ipaalam na hindi ka na uwi nang sa gayon, something happens, may mangyari man, kung ano pa man yun, sana wala, then, absuelto sila. Sana maintindihan mo yun, Ma'am Evelyn. Tama? Opo, sir. Okay, ngayon, anong reaksyon mo? Gusto nila makipagbati sa iyo at may mga in-offer sila na papamasayan ka pa nga pauwi ng probinsya kung gusto mo. Humingi Para ng sa apology. amin, sir, para sa akin, sir, pero hindi ko alam kung anong pasya niya. Para sa ikabubutin niya, sir, at ikapananatag ng loob ko. Kasi siya, sir, ay napakabata pa, sir, eh. Tapos para Ilang taon na ba si Ma'am Evelyn? parang hindi pa siya kwan, sir. Parang, 31 po. Hindi na po siya bata, 31 na po siya. Hindi siya, sir. Sa totoo lang, sir, iba yung... Hindi siya... Hindi, dahil sa ang ibig sabihin 32. ho na rin, dahil nga Ngayon, ho, ang ibig ko sabihin ano nun, bang sir, pwede para kong sa grammar akin... na sabihin ho na rin? Para sa akin Sige po, ay... sige po. Dahil ho, paragang yan ho, yung ang isip ho, ano ho, pwede makausap ninyo yung kanyang step, ano ho? Stepson. Sige po, Stepson sige ho po, niya. sige po. Para siya makapagpaliwanag ho sa inyo na yan. So, ibig sabihin yung kanyang edad po, Ano. hindi, Kaya para sa akin, sir, mas maganda, ma'am, kung pauuwiin siya doon para ikapananatag din namin, kalooban namin, kung anong mangyari sa kanya, pananagutan namin yun eh. Kung hindi man pananagutan namin, konsensya ko. pero ma'am, nasa tamang edad Kung naman anong po gusto siya. niya, para sa ba? At Kung nasa kanya. kung mag-stay po siya rito, kami po magiging testigo na siya po ang may kagustuhan at tatawag lang po tayo ng mga kamag-anakan niya doon na Kung sasabihin mag-uwi dito. ako yun na doon, lang. wala ang trabaho ng asawa ko. Ako lang nagbuhay sa mga anak O ko. yun naman eh. So mag-stay ka na dito. Opo. So tatawagan namin yung mga kamag-anak mo para sabihin stay ka na dito. Opo. Saan ka muna tutuloy? Pag umalis ka na kila kuya ate mo, Ma'am Evelyn, saan ka tutuloy? Dahil uuwi na doon. Meron ka na ba nakitang tutuloyan? Meron na? Opo. May bagong amo? Opo. Sure ka? Bukas kukunin ako, sir. Ngayon. So yun palang dahilan kaya umalis ka nung... Ma'am Evelyn, Huwag ka nang sumabay. mukhang hindi din fair itong ginawa mo. So, patraidor pala, tumalikod ka, naghanap ka ng bagong amo. Ngayon, mayroon ka nakitang bagong amo, bigla kang tatalikod at magsasalita ka rin ng mga bagay-bagay na para lamang makalis ka. Hindi ganun. Di ba? Magpaalam ka rin ng tama. Sinasabi ko ito, Ma'am Evelyn, kasi may mga kasambahay din ako. Siyempre, ako rin, Nis, di ba? Gusto kong kasambahay ko, pag umalis sa akin, magpaalam. Papayagan naman eh. Totoo po yun. Wala namang magbabawal. Pag binawalan ka, ibang usapan yon. So, ma'am, lovely, pwede ba maibigay natin 3 buwang sweldo niya?
Good. Tsaka naka-advance din ang puro niya sa ako. Wala naman po problema sa akin, sir. Meron pa Dahil- ba siyang masisingil? Wala na. Mayroon naman po. Meron Mayroon pa siya. Ay, Nagtataka salamat. nga po ako. Kasi po, Mga ilang buwan po? isang buwan po, bukod doon sa pamasahe niya. Nagtaka nga po ako, sir. Sabi ko, bakit siya umalis? Ano bang problema? Nagtaka Ilang po buwan ako. mo siya Pamasahe nagpagtrabaho? Ang pamasahe niya, hindi ho tatanggalin. Ho. May susweldohin pa yan sa amin isang buwan. Good, good. So, Ma'am Evelyn, tama ba? 1 month pa susweldo ka? Okay sa yon? Pati mga gamit mo, ibibigay? Ay, mga gamit lang nasa probinsya. Nasa Batangas. Okay na sa'yo? Okay. Nasaan bang mga gamit mo, Ma'am Nasa Evelyn? Batangas Nasa po. Batangas Kasi nung po. tumawag po ang Sige. TV5 Ibibigay sa'yo, okay sa'yo? Bigay ang gamit mo tapos yung 1 month sweldo mo? Opo, sir. Meron ka pang gustong gawin? Wala na po. Pagkakataon mo ito, okay na sa'yo yun? Okay na po, sir. Solve, ma'am. So, ibig sabihin, mag-stay ka dito sa Maynila. Meron daw siya sige, nakuha kung ang yun among gusto mo bago eh. Sige Yun nga po. po, yun na po ang problema, Basta, sir, kasi may patunay lang ho tayong harap-harap na iyan ho'y narito. Wala na kaming... Kami pong testigo kasi ito pong ginawa natin on air, maraming salamat, on sir. national TV, saksi po yung buong mundo na siya mismo nagsabi, meron akong ibang amo, meron akong malilipatan bukas. Kapag halimbawa, nagka-problema, simula ngayon, pag nagkabigay nyo ng pera, nagkakamayan na kayo, labas na kayo Labas doon. na ho kami. Yun lang. ang gusto Testigo kong kami, mangyari, testigo sir. po yung taong bayan. Yun, sir. Maraming Kasi salamat. maayos naman po kayo pumunta rito. The fact na pumunta ko kayo rito, ibig sabihin, willing ko kayo makipag-ayos. Opo. Matino kayong mga tao. Opo, opo. Kasi kung hindi ko kayo matitinong tao, matitinong amo, hindi kayo magpapakita, bagkos, iipitin nyo pa yung mga gamit niya. Opo. Which, Tsaka kuha naman nagpapasalamat po, sir, kami. okay lang naman po sa amin. Yung kaya lang talaga ako, ayaw nga po namin isasabihin magkukuhan pa ng mga about sa pagkatao niya. Kasi ayaw lang namin ng concern. Ayaw namin masasaktan din siya, marami siya. Nasasaktan Wag na po, siya. wag na po. Yung mga personal Opo nga po. po. Kaya lang po ako nagre-react, sir, kasi hindi ko talaga makayang matanggap doon sa anak ko. Okay. Dahil ang aking anak ay talagang sobrang bait, sir. Hindi naman sa kung dahil anak ko siya, dahil walang nakakapagsabi na ang aking anak, sir, dahil ang aking anak, sir, yung allowance niya, nauubos lang sa kakabigay sa mga katulong. Well, I would agree and I would believe you, ma'am. I would believe, and natural lang po talaga, dapat kampihan po natin to death yung ating mga anak. I would Opo, have done the sir. same thing. Kasi po, sir, Ilalaban ko anda- na patayin yung anak ko. Kasi po, sir, ang dami ko ng katulong, sir, at Kaya, wala sir, pong ako'y kuwan. pagpamanhin niya, ako'y nag-react din ho. Dahil siyempre, Okay. ay anak ko na ho yun, ay gusto ko namang maintindihan. So, Ma'am Evelyn, sa amin. may reklamo ka pa ba o hindi na pag nasa iyo yan? Wala na po. So, ibibigay sa yung sweldo, gamit, and then nag-public apology. Okay na sa yon? Sure ka? Sure ka? Opo, sir. Very sure? Okay. So, ma'am, pag nabigay po yung kanyang isang buwang sweldo, pati magamit niya, absuelto na po kayo kung ano pa man po yung mga problema niya from now on moving. Sige po, basta malinaw na yung lino. Malinaw po yan. Malinaw. Opo. Di ang gamit ho na rin, ang mangyayari, paano kaya? Di iluluwas ko na lang ho dito sa aking bahay din sa Manila, yung inuupahan ko. Ay di, kung may pagkakataon, siya na lang kumuha doon. Anong gusto Bibili mong ko na mangyari, lang ho sa gwardya. Ma'am Evelyn, yung sa ano mo, gamit mo, Ano lang sa guard. sa guard na lang. Opo. Doon mo na lang kunin. O sige. Sige po. In fact, pwede ka namin samahan kung natatakot ka. Pero mabait naman pala itong mga amo mo. Hindi naman So, ho pagkuha mo ng mangyayari. gamit doon sa guard, pwede ka namin samahan. Magsabi ka lang. Kung kaya mo na mag-isa, di okay din. Okay? Magkano po yung makuha niya isang buwang sweldo, ma'am? 4,000 po. Oh, Ma'am Evelyn, 4,000. Walang bawas yung maganda palang sweldo niya. 4,000 ho. Aman. Yung katulong ko nga po diyan, ang sweldo ko, sir, 4,500. Oh, Bago pa lang yan siya sa akin. November pa lang yan siya sa akin, sir. okay naman pala. Okay naman pala. Sige. Okay. Nagkaayos na pala kayo. Ma'am Evelyn, okay ka na? Okay na po, sir. Sure ka? At saka sa susunod, ining, halimbawa, ining dahil hindi naman mako na kami ang iyong huling maging amo, sinasabi ko lang, ining, na magpaalam ka, at saka huwag kang magsasabi ng hindi maganda sa amo mo, kasi wala kaming pinakikita, lalong-lalo na ang anak ko. Dahil hindi talaga maaari, tapos nasa national TV kami, na-involve ang anak ko sa ganito. Diyos ko naman, ang dami kayang kakilala ang anak ko. Tapos gagayunin, naku, Diyos ko ini. Kung tutuusin nga, kaya kong patunayan na hindi ganun ang anak ko dahil marami akong maging estito sa pagkatao ng anak ko at sa pagkatao mo. Tama Hindi na naman yan. ibig Baka sabihin, magkaiyakap na tayo hindi, dito. pinaglalaban ko lang kasi, sir, dahil hindi naman sa moment na to na siya ang nagre-reklamo, siya ang tama. Diga ho. Ngayon, may mga behind the story sa bawat storya. Yun. Kaso lang, hindi lang namin pinalalaki dahil ayaw mo na sa amin. Alangan pipilitin namin. Kaso lang yun, para bang sa pangyayaring ito, kung hindi ko pagtatanggol at hindi ko, kung tutusin ining, kung hindi ko lang inaalagaan ang iyong pagkatao dahil may anak ka,
Kaya kong palabasin lahat ng mga kuwan na kung bakit ayaw nilang tanggapin kita. Okay. Pero ayaw ko lang Pero dahil... ma'am, ako naman magsalita in her behalf kasi hindi siya magsalita. Ang advice ko rin po sa inyo, okay na si sir, sa inyo ma'am bilang isang amo, kapag halimbawa po may pagkakamali ang mga kasambay at kayo po may pinag-aralan, kayo lang ho dapat mag-adjust at mag-intindi. At kapag nakita nyo na ho pala, nasabi na ho sa inyo na may problema sa mentally challenged siya, so to speak, then the more you would even adjust. Yun At nga kapag po. halimbawa ma'am nakita nyo na talagang hindi nyo na kaya siyang pagpasensyahan, then let her go. Yun Hindi nga po yung po. kailangan murahin siya, patulan siya. Yun Hindi nga lalo, po. di lumalabas ma'am, mas mababa pa kayo. Tama po. Ikaw kaysa Totoo po kanya. yun. Totoo Then po let her yun. go. Kaysa Yun naman, nga po. Yun nga po. Magmumura Kaya ka sa nagtataka kanya. nga po ako, sir. Nagtataka ako. Kaya hinahanap ko siya dahil alam ko yung kapasidad niya. okay. Kaya So, alam ko yung kapasidad ng pag-iisip niya. Kaya hinahanap ko siya. Imagine mo, sir, nasa Batangas kami. Okay. Paano kung halimbawa ma-rape? Are, o anong mangyayari sa Ay, kanya? ito nga bala sige, po. tama. Yun Alright, po yun. so, okay na ma'am. So, mamaya, ibibigay nyo na po yung kanyang sweldo. Opo. Yung gamit niya. Oh, yun na. Bati na kayo, Ma'am Evelyn. Okay na? Meron ka mensahe, nagmensahe na sila. Gusto mong magsalita, pagbigyan kita, huwag ka matakot. Tingnan mo sila diretso, andito ako, huwag ka matakot. Pwede mo silang kausapin. Umpisa mo doon kay kuya mo. Sige. Ma'am. Pasayloan na lang ko, kuya. Ano? Pasayloan na lang ko. Patawarin mo na daw siya. Ito, wala. Bisaya yun. Ining, wala naman akong Patawarin ko daw po panining, siya. Naintindihan ko po yun. Okay lang inining. Basta ang importante lang naman sa atin tayo Hindi, sandali nagkaharap. lang po, Ma'am Sir, di, sandali lang. ano na, ha? Bakit ka humingi ng patawad? Ano bang nagawa mo, Evelyn? Kasi siya humingi ng Basta patawad ka sa'yo humingi ng doon sa patawad. pagtulak. Bakit ka humingi ng patawad naman sa kanya? Ano bang nagawa mo sa kanya? Wala? Huwag kang humingi ng patawad kung wala kang nagawa. Maliban na lang siguro, baka yung dahil umalis ka, hindi ka nagpaalam at naghanap ka ng ibang amo at, di ba? Lilipat ka sa ibang amo. Baka yun. Tama? Yung ba hindi mo pasaylo? Hindi? O ba't ka humingi ng pasaylo? Wala lang? O, sige, sige. Kay ate mo, mayroong kasabihin? Ma'am? Evelyn? Salamat bud sa imo hatay sa tanan imong tabang sa ko. Salamat daw sa lahat ng mga tulong mo sa kanya. Ano pa? Yun lang. Okay. Sige. She's a person of very few words. Thank you. Okay. Ayos na. Okay, Ma'am Evelyn, okay na yan. At least nagkaayos na. Nagkaayos. Salamat po, Sir Alan, sa pagpunta. Ma'am Lovely, sa pagpunta. Thank you. Really appreciate that. At nagkaayos kayo. At least nagkaliwanagan. And then, ulitin ko, rest assured, marami pong testigo. Kapag hindi po siya umuwi, total na sa right, it's na siya. Ano nagka-problema man, labas na ho kayo. Okay? Kasi, ano niya, choice niya yung mag-stay. Okay. At karapatan niya po yan. She has the freedom of choice doon sa kung ano man mangyayari sa buhay niya. Okay? Salamat po, sir, again, ha? Maraming salamat din. Ma'am Evelyn, okay na, ha? Mamaya doon sa likod, magbayaran kayo, and then mag-shake hand kayo, magyakapan kayo, tapos na. Ha? Apo. Okay. Okay. Very good. Salamat po, sir, ma'am. Ma'am Evelyn. Thank you po. Okay. Alright. Sige, at kami po'y magbabalik samantala mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service. Pero Kaya, sige. meron akong ano rin sasabihin, no? Kahit na anong bait mo, meron pa rin talagang kasambahay na mahirap may spelling, madrawing yung ugali. May mga ganun No din matter naman. how good you are, meron kasambahay na gagawa ng sariling diskarte na magpapasama ng loob ng kanyang amo. Oo. I know that for a fact because we have that kind of experience before na lahat ibinigay na namin, Hindi pa pala sapat. nakabasag na ng gamit na libo-libo yung worth, pamasahian namin, bigay na namin mga, kung ano yung gusto niya, sumasama pa sa abroad. Oo nga, swerte ng mga kasambahay mo, sinasama mo. Halos lahat sinasama ng niyo. abroad na punta, puwera lang Amerika. Pagbalik, may mga dala-dala Kaya siyang mga nga, gamit. And then aalis ng basta-basta. Walang paalam Wala lang. Basta And then, gusto lang yung malaman-laman umalis. lang namin, siguro adventure, gusto lang makatikim ng iba namang amo. Ay. Siguro baka nasulsulan ng ibang kasambay na dito ka naman, testing mo rito. Oo. Then it's her choice. Diba? Bigla na lang alis. At least nag-text, ate, alis na ako.
Yun lang. Hindi na ako babalik. Yun lang Nag-day off nakakasama na ng babalik. loob nun, ano? May mga ganong kasambahay. Pero hindi naman natin sila pwedeng pigilan. Oy, bumalik ka rito. Kung hindi, bawal naman yun. Oo. Then, let it be. Pero ako makakapag, vouch idol, di ba kayo sinasama nyo talaga? Kaya nga masiswerte ang kasambahay mo na isasama nyo sa Lahat ng kasambahay po namin, on a rotation basis po yan, Oo, sarap. kinukunan po namin ng passport, kinukunan po namin ng visa, para hindi po sila maignorante. Sinasama po namin sa abroad yan. Dubai, Hong Kong, Singapore, pwera lang Amerika. Pero sa Amerika, 3 kasambahay na namin nakapunta na Amerika. Sarap. Oo, buti pa nga sila nakapunta na, no? Ako hindi pa ako nakaka. Yan At ang saka, yan ang sasabi ko sa kanila, oy, swerte kayo. Si Ninya, hindi pa nakapunta ng Amerika. ako hindi kayo pa ako nakapunta na. nakakaapak ng US, Diba? Swerte talaga nila. Tsaka, binibigyan nyo pang isang buwan na, di ba, ano yan, Once a annually. year, meron silang Oo. leave. Depende kung Na iba isang sabihin buwan. nila 2 weeks lang ako, yung iba sabihin 1 month. Ano yan, aeroplano round trip. Swerte, At meron bonus. Siyempre, pauwiin mo, wala kang ibibigay na, bukod sa May sweldo, pocket money pa. meron kami binibigay na bonus on top of the 13-month pay. May ano pa talaga. On top of the Wow. 13-month pay para meron siyang pasalubong sa kanyang pamilya, bukod pa sa kanyang sweldo. Para yung sweldo, hindi magalaw. Sarap maging kasambahay ni Idol. Pero despite that, meron pa rin talaga na meron pa rin, oo. At meron kami yung makasambay, walang ginagawa kundi mag-alaga lang, maging yaya lang ng mga aso. Uy, swerte naman nun. Hindi nga. Yun lang talagang gawain May niya. mga kasambay kami nakatutok lang sa mga aso. Uy. Siyempre, pag mga aso malilikot nis, meron yan, bigla na lang umiik dyan. Bigla na lang, Kasi bibihisan yan, paliliguan, di ba? Kaya talagang may nakatoka sa kanya. bawat aso sa may mga kanya-kanyang aso. yaya dyan. Pero, sumatotal, pag kayo po talaga ay mabait na amo, malaking porsyento na makukuha nyo kasambahay na mag-stick sa inyo, maging loyal sa inyo. Mahalin nyo sila parang mga anak nyo, gagantiyan. Again, hindi naman 100% yan. Na foolproof. Meron pa rin talaga. In the end, didiskarte. Meron at meron yan. Okay? Sige. Okay, sige po mga kapatid. Samantala, ang bahagi pong ito ay nihatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at kalidad ng auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Cellboy, Cellboy is our boy at ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan at ng Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Prostamen Herbal Data Supplement for Men. Philippine Standard Time. Ganap na pong 2:40 ng hapon itong oras na ito ay niyatid sa inyo ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog at sila po ay certified IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, news update. Ang oras 2:40 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tatapusin ng impeachment committee sa Pebrero ang isinampang reklamo laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sinabi ni House Justice Committee Chairman Ray Umali na may 4 na hearing na lamang sila at sisikapin nilang mapagpasyahan ito sa Pebrero. Inaasahang haharap sa susunod na pagdinig ng impeachment committee ang ilang opisyal ng Bureau of Internal Revenue at mga psychiatrists. Kaugnay ito sa pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at tax payments ni Sereno. Tatalakayin naman ng mga psychiatrist ang resulta ng psychological test ng punong mahistrado. Philippine Standard Time 2:41 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Jessica David, man kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, news update.
Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guidicelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand.
Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At kahapon pala, Idol, yung Sochi Cucina Foods Inc. nagpadala ng 400 plus. Wow. Kasi every Wednesday na daw sila dahil hindi kinakaya pag Friday nga naman ma-traffic. So thank Wednesday. you sa Sochi Cucina Foods Inc. Sochi Kusina. Yan, napakasarap. 400 plus yung pinadalang burger. 400. Ito nga sabi ko, sobrang daming Oo, baka makalimutan mapagpipilian. Ha? kasi. Sochi, ha? Saan ito matatagpuan, Nins, ang Sochi Kusina? Sa may Quezon City. Sochi Pasok Kusina. ng Quezon Aba, City. puro pang Pinoy. Meron pang imported, pero hindi. Karamihan, langgunisa, beef tapa, chicken tocino, cold cuts, nachos, mozzarella, pork sisig, sauce, Kaya nga, favorite chicken yan. relleno, All-time favorite Christmas ham. Sochi Kusina Foods. Ayan po, ang kanilang telephone number, 931-4920. yan. Okay. At syempre, yung Hell, habang inaayos pa sila, Hell. syempre, ayan, Idol, kailangan. Hell Energy Drink. Oo. Ito, pampalakas, pampagising, tagal Pampa-energize. ng resistensya. Oo. Oh, ang dami natin. Nawala yung lamig. Kanina, nilalamig At ako. syempre, Yan, ma'am, dito sa gitna. 20 pesos lang yan. 20 pesos lang yung Hell Energy Drink. Alright, sige lang Sige, po. okay, maya. Yan. Oo. Yan. O, kita nyo? Ayan. Alam mo po direct, ilan palakpak, sila? direct. Palakpakan natin sila. natin sila. Yung ating mga complainant. Hello po. At mga OFW, itong kaya mga bayani Ay, mga OFW, sus, namin palakpak. Isa pang Direct. palakpak, direct. Naku po, mga OFW. Sos, Mario Joseph. Diba? Mga bayani ito. Mabuhay mga OFW. Alam ko mahal na mahal mo sila, Idol. Sige, inaayos pa. Pasok po. Okay. Sige. Ayan, mga kapatid, mga OFW po ito. Direct, isa pang palakpak, direct. Ayan. Okay. Nilusog tayo ng mga bayani, Idol. 60 katao silang lahat Wow. ng mga OFWs. Wow. Yung representative nila si Sunny Dalire. Ayan, Wow. si Alice Masirag at Alan Lautsyang para ireklamo po yung isang developer na hanggang ngayon ay hindi pa rin na ito-turn over yung kanilang mga bahay matapos na sila po ay makapag full down payment na. Sige po. Sir Sunny, Ma'am Lisa, sino pong spokesperson? Kayo muna. Sino una magsalita? Kayo po si Sir Ala? Sunny. Sige, sir. Ano po yung, nakikinig na po ang CEO ng Major Homes, si Mr. Oreta? Yes, ang first na talaga reklamo ko ay kaparehas din itong mga kasamahan ko. Okay. In fact, hindi kami magkakakilala at hindi ko rin sila inimbita, pero due to Facebook postings, maraming lumabas since na I started this case against Mr. Oreta, the developer, who have not turned over the unit on the promised date na November 2015 dapat. Up to now, hindi na turn over yung bahay at saka itong mga iba rin na may mga reklamo rin, ganun din ang hinaing nila. Bakit daw po? Bakit daw? Anong sinasabi sa inyong dahilan pag kinokontak niyo po si Mr. Oreta? Sir, every time we go, napupunta kami doon sa opisina nila, we were tossed from one officer to another. Pinagpapasapasahan. Pinagpasapasahan Parang kami. bola. Opo. And then, we visit the site also. May mga promise din yung mga engineers doon or whoever in the field na, sir, tatapusin namin ito kasi hintayin natin yung order. Wala pang kontraktor. Opo. Nagpalit ng kontraktor. Opo. Until such time din po, yung personal ko na bahay namin na binili doon sa kanila with my daughter, Agata, sinimulaan. Pero naitayo po ng structure buo pero unhabitable po. Hindi po pwedeng tirahan. Walang kuryente. So, ang ibig sabihin, yung pong mga structure nandyan na kaya lang hindi pa pwedeng tirahan, ganun po sa inyong lahat. Yung iba po, kahit ni poste. Wala. Yung iba naman po, sir, ang mga ito, wala pang poste. Wala pang poste. Wala pa yung pero poste. bayad na. Pero fully paid yung iba. Sige, diretso na natin ito para hindi na tumagal pa. Si Mr. Oreta, yung CEO, magandang hapon po, Mr. Quinto Oreta. Sir, good afternoon po. Mr. Oreta? Sir, andito po yung 60. Nagkita-kita po sila through Facebook na meron po kayong malaking problema sa kanila. Pakisagot lamang po, sir.
Ano pong project ito, Mr. Tulfo? Anong project daw? Yung project sa akin po, sir, is Siena Monteloche in Tagaytay. Siena In Monteloche. Cavite. Lahat ba kayo? No, hindi po. Iba-iba pong project. Pero isang developer, sir. Different projects. Different projects po ito, pero iisa lang po yung developer, which is Major Homes. Naku po, sir, Mr. Oreta, halos lahat Yes, po sir. ng mga projects Yes, ninyo may sir. problema. Mr. Tulfo, this is Attorney Sanggalang, Legal Counsel of Major Homes, no? Sige po, attorney. Ganito po, meron po tayong pending na isang kaso. I'm not sure if he's included in the complainants right now, no? Okay. Si Mr. Dalire. Yes, I am here. Okay, andito na po si Mr. Opo, meron po Dalire. kaming gustong i-address dyan na isang kaso, yung specifically kay Mr. Dalire. Ito po kaso sa HLURB na na-file po ni Mr. Dalire sometime in 2017 or 2016, if I'm not mistaken, no? The HLURB has ruled and has decided against Mr. Dalire. And it was specifically mentioned in the decision that it was Mr. Dalire who defaulted in the payment. And the decision, after it was penned by the arbiter of HLURB, was elevated to the HLURB Board of Commissioners. Okay. And we're quite confident that we will get an affirmance of this decision from... Okay. So, sir, I have to cut you off para hindi tayo maubusan ng oras. So, isang case lang yan kay Mr. Dalire. Paano naman po yung iba? Paano naman po yung iba? Ganon din ho ba? Kapareho din ni Mr. Dalire yung problema? I don't think so. Mr. Tulfo, ano pong project to? Okay, itong isa, si Ma'am. Si Ma'am Liz. Opo. Kasi yung different projects na to na 3 condomitals representing Space Romualdez, Space U-Belt, and Space San Marcelino. Okay. May different license to sell po sila na different turnover dates. Pero nung binenta po nila sa amin yung mga units, wala pa po silang license to sell. Oh. Which is a violation of Section 5 Meron of na fraud agad doon, sir. Attorney. I do not have the records of... Hindi, pero kung totoo po ito sinasabi nila, meron pong fraud doon sa company. You're not allowed to sell yet, but you were already selling. As far as I know, Mr. Tulfo, kung projects ng Major Homes, yung San Mar, Romualdez, at Space U-Belt, ito po ay may license to sell. Galing sa HLURB. Sige, may gusto magsalita. Ikaw naman gusto magsalita. We can readily provide you copies. Yes, we have the copies of the license to sell. Pero in-apply, like for the Space U-Belt alone, in-apply nyo yung lisensya nyo March 2016. Nagkaroon kayo ng bentahan sa sister ko na nasa Dubai ng May 2014. At 2013. Anong account po ito? 26 March 2016 ang lisensya ng U-Belt. Sorry po. Pero nagbenta sila? Nagbenta sila sa 2013. Dubai ng 2014. 14. Opo. So 2 years before na makakuha silang lisensya, nagbebenta-benta na sila. Opo. Oh. Yun ay sa Space U-Belt lamang po. Wala pa po Space sa iba. U-Belt pa lamang po yun, sir. Ganito po, no? So we can readily address the matters that are being raised by your guest, Mr. Tulfo. Yes, sir. We're more than willing to address and sit down with these complainants and show us copies of their documents. Sandali lang po, sir. And if Sandali lang po, sir. Anong gusto niyo mangyari? Sino makapagsalita para sa lahat? Sir, full refund. Just Refund? Yeah, Okay. Full refund. Kasi sir, paulit-ulit lang ang sinasabi nila sa amin pag uusapan ng board, kung magdidesisyon na i-refund sa amin, paulit-ulit, I would scripted do lang the po same. lahat. Sir, attorney, syempre, titingnan niyo po yung mga papeles nila and everything, and then kapag nakita niyo po na legit naman yung mga papers, give them a full refund para maging fair kayo sa kanila. Ang sa amin po, we will be guided by our documents, no? Number 1. Number 2, if the HLURB, which is the governing body. Okay, sandali lang, sir. HLURB, you're talking about HLURB. Excuse me, sir. Attorney Luis Paredes, Commissioner, HLURB. Magandang hapon po, Attorney Paredes. Magandang hapon din, sir. Marami po mga OFW nandito. Marami po silang reklamo, pero haba po tayo pag inisa-isa ko. Ang gusto nila mangyari, sawa na sila dahil hindi natutupad ng Major Homes yung kanilang pangako at kung ano na pang problema. All they want is full refund. Ang sabi naman po ng Major Homes, they will abide by the guidelines of HLURB. Sabihin niyo po ngayon sa Major Homes, sige, okay na, mag-refund kayo.
Kung ang complaint po ay ang complaints po nila ay one of the grounds by which pwede humingi ng full refund, kunyari non-development o kaya non-delivery of the title. Ayon sir, sabay-sabay. Non-delivery. Unanimous. Ayan. Sir, bayad na sila ilang taon na pero wala pa raw pong poste. Yung iba meron daw po struktura pero hindi pa raw po pwedeng tirahan. At bulok na po yung mga bakal nila. Bulok na po. Ito po, may mga picture dito, sir. Bayad na sila pero lupa lang po at wala pang ni isang kahit man lang toothpick na nakatayo sa lupa. Yan. Ground for ano po yan? Ground for refund. Refund. Okay. Diba? Sandali lang po, sir. Attorney Sanggalang. Yeah. Okay. Sabi yung, po ni HLURB, grounds for refund, ito mga reklamo nila. Full refund. Opo, ganito po ang gusto naming mangyari kung pwede, no? Sige po. I-file ho nila and submit their documents because as far as my clients are concerned, no? They have until 2020 for state tubers, if I recollection. Sir, nag-ano kayo, sir, eh? Sir, ang ginagawa nyo, sir, gumagawa kayo ng delaying tactics, eh. Sir, papakita po nila yung kanilang mga dokumento at papakita nila yung mga reason kung ba't sila humingi ng refund at kapag na-evaluate nyo po talagang legit naman pala yung kanilang mga request at reklamo, you have to give them full refund immediately. Wag na ho hintayin ng 2020. Sir naman. Hindi ho. Ang in-explain ko lang ho sa kanila is sinasabi nila na non-delivery. How can you expect major homes to deliver wherein the license to sell specifically states that it will be delivered in 2020. So premature po yan. No, Mr. sir. Popo. Kasi, sir, itong binenta nyo sa amin yan, ang sinabi nyo po sa amin, 2016 or, yes. 2019, then now 2020. Paulit. Ano po ang nakalagay sa contract? Ano nakalagay sa contract daw? Kasi Scripted susundin na po yung contract, eh. sinasabi nyo kahit sino yung kausapin from head to operations head to customer service representatives. Sir, lahat po sa inyo scripted. So kami sawang-sawa na po. Pero teka muna, sir, meron bang nakalagay sa kontrata kung kailan madi-deliver yung bahay? Can I talk with that, sir? Sige. Actually, they issued some contract to sell to us, especially sa akin po, sir. Pero they did not state when it will be delivered. Pero when I lodge my complaint po, yung aking buyer's ledger, after you paid the full payment, may nakasulat na turnover. From that point, 2 years that I have waited, wala pong na-transfer sa akin. And then again, when I lost in SLURB, which one of my friend there told me, a commissioner, said that their decision is not right because they make the decision na wala pong ocular inspection reports which is really necessary for the Board of Commissioners to decide a case. Okay. Opo. So Attorney Paredes ng HLURB. Opo. Attorney, yung pong kanilang mga reklamo, sa nakikita ko ako po without even looking at the documents, nabayaran, bumili po sila sa major homes at pinangakuan po sila ng araw o date na mapapasa kamay na nila yung titulo at yung physical na structure. Ano po? Pero nag-come and go po yung date na yun, wala pa rin pong structure. Wala pa rin pong titulo na bibigay sa kanila. At paulit-ulit po sila pinangangakuhan. Now, tama lang po na hindi po talaga nag-deliver dito ang major homes na mabigay po sila sa kanilang refund kung ako pong tatanungin. At diyan po papasok yung HLURB to make sure na, di ba, kailangan makabawi dito ang major homes, ibalik yung mga pera nila, sir. Sige po, no? Kasi ang rule talaga namin dyan is okay, no? Kunyari nakalagay sa license. Usually ho kasi yung license to sell nakalagay doon, no? 1 year lang yung aming binibigay, no? Pero binago na namin yung policy namin. In-extend na namin. Okay, sir, let me cut you off. Halimbawa, sir, sa license to sell, 2016 sila nagkaroon ng license to sell. Ano po? Pero 2014 po sila nagbebenta na. Ano pong tawag dyan?
Hindi. Ano pa rin ho yun. No? Well, illegal yun. Straight answer lang po, sir. Nakikinig po silang lahat. Ulitin ko po, sir, one more time. 2016 sila nabigyan ng license to sell. However, nung 2014 pa lamang, wala pa silang license to sell, nagbebenta-benta na sila. Anong tawag po dyan? Pakita ko, diretso lang po, sir, attorney. Illegal po yun. Illegal yung kanilang pagbenta. At kung madagdagan ng iba pang circumstance, no, like yung non-development, that's already a ground for cancellation of the contract. Ay, salamat. Nila, no? So, Okay. So, full refund. Full refund. So, attorney Sanggalang, sir, full refund na lang po siguro para matapos ng problema, attorney Sanggalang. Attorney Jay Sanggalang? Yes, Mr. Tulfo. Narinig ko po yung statement ni Commissioner Paredes, and we will be guided by whatever the decision of the HLURB will issue. Good. Ang decision po ng HLURB is full refund. So you will be guided with that. Ibig sabihin, susunod kayo. Tama, sir, attorney? Basta tama po at naayon sa batas. Okay, very good. So, ang mangyayari dito ngayon, Attorney Paredes, sasamahan po namin silang lahat sa inyong tanggapan. I-review po ninyo, Attorney Paredes, at ng Major Homes yung kanilang mga papeles, at kapag napatunayan ito yung mga legit na mga complainant, then full refund agad, Attorney Paredes. Tama, sir? Attorney? Nag-agree yung Major Homes. Apo. Magkaroon tayo ng kasulatan na kung ma-determine natin through our joint, joint examination of the documents, na entitled sila sa refund, siguro pwede nating masolusyonan na kaagad, no? Sir, sorry sir. Malambot ang statement niyo, sir. Sorry sir, attorney, talaga I'm sorry. Ulitin natin, sir, take 2. Mismo na po yung Major Homes na nagsabi, they will be guided by your decision. So mag-decide na po kayo, wag ho yung hilaw, dapat sa luto. Ganito po, sir. Sir, makinig muna kayo, attorney. Ito pong mga complainants, sasamahan po namin, magpapakita po sila ng mga dokumento na i-review po ng HLURB at ng Major Homes, at kapag lumilitaw na legit sila mga complainant, based dun sa mga dokumento ipipresenta, full refund agad-agad. Tama? Sige po. Good. Good. Mr. Oreta, Mr. Sanggalang, Attorney Sanggalang. Okay, so gagawin po natin to. Today is Wednesday ngayon, January 31. So siguro po, para i-ano nyo pa mga papers nyo, Monday samahan namin kayo lahat. Yes, sir. Okay, Monday sasamahan po namin, magkita-kita tayo, Attorney Sanggalang, doon sa HLURB. Attorney Paredes, pwede? I-address yan, isampalan po nila sa HLURB at titignan po namin yung mga dokumento. Hindi, kaya nga sir, pupunta sila sa HLURB. Bakit? Kasi po, magpa-file po sila ng formal complaint para that would trigger, sir, sandali lang, that would trigger A, an investigation, and then B, para tingnan na ng HLURB yung mga papeles na ipipresenta nila. So bibigyan ng karapatan ng HLURB na titingnan yung kanilang mga complaint base po doon sa kanilang formal complaint. Di ba, attorney? Tama ako, attorney, o tama ako talaga? Tama po. Titingnan na lang po namin kung ano po ang dapat naming isagot. At kung tama po talagang meron silang basis, and we will just wait for the decision of the HLURB. Okay, good. So Monday po, magkita-kita tayo doon, Attorney Sanggalang, Attorney Paredes, sa HLURB. Attorney Paredes. Opo. Okay, diyan po sa inyong tanggapan, Attorney. Sige po. Opo. Attorney Sanggalang, sa inyong tanggapan sa tanggapan po ng HLURB. Anong time mo? Opo. Monday. Before lunch po, Attorney Sanggalang, sir. Kung pwede po, mga after lunch na lang po. Kasi 1 o'clock. may hearing lang po. Sige po. 1 o'clock po. So 1 o'clock. Opo. Attorney Paredes, sir. Okay, sige po. 1 o'clock po. 1 o'clock. Sige. Mga sir, mga ma'am, 1 o'clock, samahan namin kayo. Magkita-kita tayo. Okay. Sige po. Okay. Sige po. May pag-asa. Malaking pag-asa po ito. Malaking pag-asa po. I promise you. Sige po. Malaking pag-asa po ito. Mga bayan nito eh. Sige. Okay, Monday, ano? Monday. 1 o'clock. Sige po. Okay. Alright. At kami po ay magbabalik, mga kapatid, samantalang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Ayun. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad. Ang Auto LPG diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka. Ikaw at ang auto mo ipaalaga. Ang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less.
Foods at ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liitin mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. Ayan. Okay. Sige po. Thank Sige you po. po. Ayan. Sige. Ayan. Sige po. Sige po. Monday po kita-kits tayo. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3:06 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nanindigan ang kampo ni Office of the Civil Defense Deputy Administrator Nicanor Faeldon na nilabag ng Senado ang right to dignity ng dating Customs Chief. Sinabi ng legal counsel ni Faeldon na si Jose Dino na lumabas na hindi in aid of legislation ang pagpapatawag sa kanyang kliyente kundi upang hiyain siya at hubaran siya ng dignidad. Ayon kay Faeldon, naging arogante ang ilang senador at lumabas na one-man inquiry ang nangyari sa komite ni Senador Richard Gordon. Tinawag din ni Dino na unlimited persecution ang ginawa ng Senado kay Faeldon. Sinigundahan din ni Dino si Faeldon sa pagsasabing sinusolo na ni Gordon ang pagdini. Ayon pa kay Dino, halos di na binigyan ni Gordon ng pagkakataon ang mga kasamahan nito dahil sa tuloy-tuloy niyang pagsasalita. Philippine Standard Time, 3:07 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Jessica David, Sanman Kailanman Kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Sammy Oro, nagsimula ng bumagal ang takbo ng mga motorista mula Santa Monica hanggang makarating ng Sauyo, habang banayad at walang problema ang trapiko sa kabilang panig nito. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Rogelio Arias, mabagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Quezon City Hall hanggang makaliko ng Commonwealth Avenue sa magkabilang direksyon. Maraming salamat kay Taxi Squad member Sammy Oro at Rogelio Arias para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to.
Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, si Nina ay kailangan, ayusin natin buhok natin, tumakbo. Hindi pagkakandidato, tumakbo ng airport dahil meron pa siyang lakad. Pero, andito naman tayo. No worries. Now, wala ba akong assistant dito para mag-abot? Nasaan na ba yung mga tao? Shari, Odette, Carol, Cheska, anong gagawin ko? Ako bang tatayo? Mag-abot nito? Nasaan na ba kayo? Salamat naman. Yun. Ano bang gagawin natin? Okay. Ako bang tatayo? Ha? Akong tatayo? Punta naman kayo dito. Gawin nyo na agad. Kayo naman, oh. Diba? Ang dami-dami niyan. Tayo, sige. Gusto ko lahat ka lang kayo dito. Kasi ang gusto nyo natin mangyari, akong tatayo. Diba? Yan, may maglagay ng headset, may taga-abot, may taga-ayos ng mikropono, kasi hindi ko kayang gawin mag-isa yan. Yan, sige, punta kayo dito. Huwag kayo maya. Sige, pasok. Sige. Yan. Di ba? O, di ba maganda tingnan? Kasi ang gusto niyo ata ako pang gagawa lahat eh. Eh, huwag ka naman umupo dyan. Kininya yan. Huwag ka. Doon ka lang tayo. Mamaya makita ka ni Ninya. Magagal sa si Ninya. Gusto mo ata agawan si Ninya ng pwesto. Sharia. Anyway, dito naman po tayo sa ating good news. Solian ng bayan. Nako, good news po talaga ito dahil
ang isinoli sa atin ng isang bayani, si Mr. Carlos Fernandez Jr. ng Twiline Ken Knoll Taxi 137705. Ano to? Bag na may Oppo A37, Vivo V5 cellphone, Samsung tablet. Ang dami namang ano. Ang daming gadget. Wow. Sige. Sorry na kay ma'am. Yung may-ari, Mandarin interpreter. Siyese. Chinese si ma'am. Mag-interpret. Ma'am Sheila, paki-check lang po para masiguro nandiyan po lahat yung mga gamit nyo. Ang dami ho niyan, ha? Ang daming gadget yan. Di ba? Lahat abutin ng 30,000 yung halaga ng mga gadget ni ma'am. Habang tinitingnan ni ma'am, in-examine niya yung kanyang mga gamit. Kausapin natin yung bayanin natin, si Mr. Carlos Fernandez. So, sir, naiwan niya sa iyong taxi? Yes, sir. Saan? Sa likod, sa harap? Sa likod po. Buti ho, hindi nasalisihan ng bagong pasahero at sinabi sa Yun kanya. nga po, bali natutulog ako noon, then bigla may kumatok na pasahero. Okay. So, pag bukas ko, bigla ko na lang nakita na may bag sila sa likod. Yun. At nalaman mo na, dinala mo agad dito. Yes. Hindi mo pa alam kung kanino, kaya natunto namin. Okay. Ma'am Sheila. Yes, sir. Yung katabi niyo po, yan po yung bayani natin. Ma'am, pasalamatan niyo po, ma'am. Okay. Sir Carlos Fernandez, maraming salamat po. Kasi nung time na nawala po yung bag namin, umaga na po namin napansin. So naisip namin na kung habulin man namin, hindi po namin mahabol kasi out sa labas po yun ng airport yung taxi. So tapos yung resibo na galing airport is din dito po sa loob din ng bag. So wala po kaming hawak, sir. Ibig sabihin, kung hindi siya honest, kung halimbawa hindi siya honest, yari na yung bag nyo. Yes po, sir. Nagkataon very honest tong ating Yes po. driver, kaya nga bayani. Yes po. Ayan. So maraming salamat po kasi malaking tulong po sa amin kasi yung mga gadgets na to. Dito po kami, may maraming importanteng bagay na nandito. Actually, yung gadget, hindi ho yung laman, di ho ba? Yes po, sir. Yan ang sinasabi ng lahat ng pagsusulian eh. Hindi yung gadget, mapapalitan yun. Yes pero po. yung laman. Yung laman po. Yun po yung importante. So, bigyan nyo na ito. Okay. Ayan, ang dami nyo ngayon. Oh. Di ba? Ang ganda tingnan, no? Pila kayo dyan. Pakita muna natin yan, Sir Carlos, yung 1,000 pesos cash reward. Pakita nyo po para makita ng ATC Healthcare Corporation may gawa ng Robust. At pinaka-astig sa lahat, ang Robust Extreme, 1,000 pesos cash reward. Okay, good. At meron pang iba yan galing sa ATC Healthcare Products. Ang dami yan. Dami yan, punong-puno. At syempre, meron din sa Cellboy. Yan. Galing sa Cellboy is our boy. At ang JNT. Ang daming regalo mo, Mr. Bayani, Mr. Carlos Fernandez Jr. Ang bayani natin. Babalik po kayo sa katapusan ng buwan sa February dahil meron po kayong award na matatanggap sa Gout Katapatan. Batch 60. Ayun. May medalya, meron plaque, at ang dami pong regalo. May Okay mga po. cash pa doon. Yes, Idol. Mati-TV kayo. Bayani na kayo, marami pa kayo matatanggap na regalo. Saan ka pa? Okay, sir? Yes. Salamat, sir. Anong gusto mong sabihin kay Ma'am Sheila? Yun lang, medyo kuwan lang sa biyahe. Paalala lang yung sa mga gamit. Yun lang. Good Always mind your Thank you, properties, thank you. your bag, your luggage. Yun ang sinasabi palagi. Okay. Sige, salamat po sa inyong dalawa. Thank you, sir. Mabuhay kayo. Thank you po. Thank you. Sige po. Oh, kita niyo, ang daming assistant. Di ba? Salamat sa mga assistant. Ayun. Thank you. Ayan. Taxi driver na naman ang bayani natin. Alam niyo po mga kapatid, pangkaraniwan na lang po dito sa amin na mga taxi driver nagpapakita ng kabayanihan almost every day. At halos lahat na ata ng sektor o grupo sa ating lipunan ay nakapagsoli na. Yun nga sinasabi ng mga netizen, kayo po mga netizen dyan, politiko na lang kulang. Malay nyo, dinadasal nyo po yan, malay nyo may politiko magsusoli dito. Mas maganda sana kung bayong-bayong isusoli, ano? Yun na konsensya, susoli ko po itong ninakaw ko isang bayong na pera. Pero walang ganun pag ginawa nyo, tuloy-tuloy siya sa kulungan dahil pwede siyang kasuhan agad ng graft and corruption at plunder case. Okay, ngayon, meron tayong bisita. Ayon,
Si Ma'am Evangeline Martinez at Luisa Puno. Nais niya makuha ang kanyang anak na edad 3 taong gulang. Sapil ang kinuha ng kanyang asawa. Uy. Ma'am Evangeline. Sino si Ma'am Evangeline? Opo. Kayo po. At kasama niyo po yung mother niyo? Opo. Si Nanay Luisa. Opo. Ma'am Evangeline, yung anak niyo ay 3 years old. Opo. Nasa kay Mr. ngayon, kay Rodolfo. Opo. Ba't kinuha? Opo, kinuha po sa akin sa pilitan. Mr. Rodolfo Martinez, magandang hapon po, sir. Mr. Martinez? Sir Rodolfo, magandang hapon po, Sir Rodolfo. Ma'am, kasal po yung lalaki at may 3 anak. Ano po? Ako po lalaki, iniputan niya po ako. Alam po, magkasundo pa po kami. Hindi na po kami magkasundo. Sige, hindi na ako kayo magkakasundo. Sa akin lang po, Okay. para hindi ko sila ipakulong, tigilan na po kami ni Evangeline po na kami ng anak ko. Kasi masaya naman po anak ko dito. Ang kwento pa nga po nung kapitbahay sa upahan, ang pinapakain lang sa anak ko, kanin. Tapos, ang iniiwan po kung saan-saan sa kapitbahay. Minsan sa kapatid, minsan sa kapitbahay. Pag namamasyal sila ng lalaki niya, ma'am. Hindi po Okay. totoo yun. Sir Rodolfo, Sir Rudy, sandali po. Sir Rudy, makinig ka. Si Rafi Tulfo po ito, Sir Rudy, ano? Sir, good afternoon po. Good afternoon po. Andito po si Ma'am Evangeline. Sir, nasa batas po kasi natin, kapag nagkahiwalay po yung mag-asawa, mag-live-in partner, magkasintahan, pag 7 years old below, sa nanay. Yun po yung batas natin, sir. Opo, sir. Alam niyo po yan, Nakikita ko palagi na naman po namin sinasabi yan dito, halos every day na. Opo. So sir, may- ipapatupad po namin yung batas natin na kung saan, below 7 years old kasi itong baby ninyo, kailangan maisoli na po kay Ma'am Evangeline. Dahil kung hindi, kayo po'y makakasuhan, sir. Ay, Sir Rapi, nag-usap na po kami sa abogado sa PAW. Bali, may kasunduan din po kami sa BAUSI na pumirma siya na kasi nahuli po namin sa akto yan, nilalaki niya, sir. Tapos po, nahuli namin, nagkasunduan po kami sa BAUSI na sa akin niya na po ipapangalaga yung anak ko. Aha. Kapalit na hindi ko sila ipakukulong kasi nakakot in the act po namin sila ng lalaki niya, sir. Yan, hindi ko alam yan. Sandali lang po, sir, ha? Ma'am Evangeline, meron daw kayong kasulatan sa BAUSI na in return na hindi ka nakakasuhan kasi caught in the act ka na may kasama ibang lalaki, kasal pala kayo ni Mr. Yun po yung Martinez. persahan. At sabi niyo raw po, sige, wag mo na akong kasuhan. Yung Hindi po, baby, wala po akong ikaw na. sinasabing ganun. Wala Actually po, may bisita po akong lalaki. Yan, totoo po yun. Tapos pinicturan agad kami. Then nagulat kami, may kumakalampog sa gate. Nandun na yung mga taga-DSWD, barangay, mga polis. Nagulat kami. Saan po yun nung may kausap ng lalaki? Hindi po, yung may bumisita po sa bahay namin. Doon po sa mismong inuupahan ko. Sino po yung lalaki? Opo, si Ian po. Ano po siya ninyo? Kaibigan ko po. Binisita po kayo ron? Opo. Ngayon, hinihinala niya agad nakabit ko daw, may relasyon daw kami. Which is hindi naman talaga totoo. Ngayon, habang bumababa kami dun sa hagdan, paglabas namin ng bahay namin, minibidyohan na agad kami. Wala silang tigil sa kakapicture hanggang doon sa presinto. Mr. Rodolfo, hindi po matatawag na quote and the act yun. Ang quote and the act, hubot-hubad silang pareho, nakapatong sa isa't isa, yun po yung quote and the act. Pero yun po yung nag-uusap lamang sila sa bahay, may mga damit sila, wala pong prueba yun na meron silang ginagawa masama na sila ay magkarelasyon. Sir Ngayon po, Rapi, sa palitan ganito nila po. kinuha sa akin yung anak ko. Sir Rapi, ganito po yan. Hindi po persahan. Kumatok po yung BAUSI official, tulog po siya. Hindi po ako tulog. Sila. Bagong gising nga po, ayaw pa silang papasukin. May Hindi po witness totoo naman yan. po ako. Ang witness ko po, barangay official, BAUSI official, police official, tapos yung kapitbahay po nila mismo. May printed conversation po ako, ng conversation ng mother ko, at saka po yung kapitbahay nga po nila. Ang pakilala niya nga po dyan sa lalaki niya is pangalawang asawa. May mga print po ako, sir, ng documents. Tapos yung conversation po namin ng kapatid niya na si Evelyn Bertudaso Puno. May conversation po kami sa Facebook, nakaprint din po. Kaya Okay. malakas po ang ebidensya ko, Sige, sir. sige. Sir, ang tanong ko ngayon, sir, noong, Saka, sir, yung ano nga po pala, sir, nung sinama niyo po yung mga taga MSWD, nung araw na pinuntahan niyo po siya sa bahay ninyo, nakita ho ba ng mga MSWD na sila po, itong si ma'am at saka yung lalaki ay magkasama sa kama? Natutulog po dun, sir. 11:30 po kami ng gabi pumunta dun. Mag-aalas 12 na po na madaling Kaninong bahay araw. po yun? Kaya hindi po pwede maging ano. Kaninong bahay po yun? Po, inuupahan po nila, sir.
So lalaki niya po. dumating ho kayo kasama yung MSWD, Opo. 11:30 ng gabi, Opo, doon sir. po sa apartment na inupahan ni Evangeline. Inupahan po nila nung Ian Hindi po. Espinida. Hindi po totoo yan. So ma'am, anong ginagawa niyo doon sa bahay ni Ian 11:30 ng Yung gabi? kumakatok sila, as in talaga yung kalampag ng gate ko. Kaya nga, ma'am, Parang ang tanong kala nga, ma'am, silang nanonood po kami ng movie. Kaya nga po- Mayroon po doon, pagbukas ko ng gate, may isang Ma'am, ang lalaki tanong ko lang, ma'am, panalo. kasi kailangan, syempre, makikihingi kayo ng tulong sa amin, karapatan Opo. din po namin na magtatanong. Ayaw po namin na sumablay din dito. Ano po? Wala po Ma'am, kami ma'am, ginagawa ma'am. masama. I know, I'm not saying anything yet. Ang tanong ko lang po, ma'am, nagiging fair lang po kami rito, Opo. 11:30 ng gabi, nandun ho kayo sa bahay ng ibang tao other than your husband's domain. Ibang tao po? Domain ninyo. Opo. Bakit? Ibang bahay po. Opo, bakit nandun kayo? Sa mismong inupahan ko po yun. Ha? Nandun po ako. Kaninong bahay, Bahay po ko yun? po. May sarili kayong bahay? Hindi po, yun dun po sa inupahan ko. Ba't hindi kayo dun sa bahay ni Rodolfo? Hiwalay nga po kami. 8 months pa lang yung baby ko, hiwalay na kami. Nag-abroad yan ng 2 taon na walang sustento sa anak ko. Tapos ngayon nahanapan niya ako ng butas. Hiwalay na po kayo? Opo. Okay. So ngayon, kumakatok itong si Rodolfo doon sa Hindi bahay po ng siya yung inupahan mo? kumakatok. Yung taga-DSWD po yung kumakatok. Okay. Sinabi lang na pwede ba kayong maimbitahan. Pinapasok niyo po. Pinapasok ko po. Anong oras po yon? Hindi ko na po napansin yung oras kasi nanonood kami ng movie. 11:30 ng gabi. Siguro po mga ganong oras. Okay. Mr. Rodolfo, unang-una, magkahiwalay na po pala kayo. Sir? Magkahiwalay na po pala kayo. Pero kahit na magkahiwalay kayo, sir, dahil kasal pa rin kayo, tama o kayo, pag caught in the act, talaga naman pwede si makasuhan. Pero wala naman po palang caught in the act, wala naman po palang video Sir, na... meron po. Yun nga po kasi may conversation na po yung mother ko at saka yung kapitbahay nila po. Ito po yung number nung kahit yung area manager po namin sa Cebuana, ibibigay ko po yung number, pwede niyo pong kontakin. Hindi, ang gusto ko lang malaman dito, Odette and and Carol, dapat na-check nyo ito para mapabilis na. Pinapahaba natin, Odette and Carol. Meron bang pinirmahan kayo? Kasi kapag meron ako kayong pinirmahan, Ma'am Evangeline, hindi na kami makikialam. Meron ba kayong pinirmahan sa MSWD na isinusurrender nyo po yung karapatan nyo para sa inyong baby kay Wala po, Rodolfo in exchange na hindi ka nakakasuhan? Wala po. Dahil nahuli kayo? Wala po. Walang ganon? Actually, yung police po, pinilit ako. Sabi sa akin, ibibigay mo yung bata, hindi ka makukulong. Pero pag hindi mo binigay yung bata, makukulong ka pa rin. Ano Sa bang kanila mapupunta yung bata. Ano bang ebidensya nila na may relasyon kayo doon? Bukod Yun sa po yung sabi na yung nanay po niya, kasi every time na dumadalo yung biyanan niya, yung biyanan ko po, hindi ko po alam na may nagmamatsyag siya. May nakita daw siyang brief, na t-shirt, tapos pinicturean po nila yun. Sinabi dun daw sa kinakasama ko. Okay. May nakita po silang gano'n na nakasampay sa may sampayan. Okay. Pero Yun lang yung mga ebidensya na inaano nila sa akin. Pero ma'am, ang tanong din po siguro gustong malaman din ng mga manonood, maging ako na rin po. Kahit nahiwalay po kayo ni Mr. Rodolfo, may karapatan pa rin ho siya as far as yung inyong estado, yung inyong pong marriage is concerned dahil kasal po kayo. Anong ginagawa po nung lalaki, si Ian, sa bahay po ninyong inuupahan? Yun nga po. 11:30 ng gabi. Bumisita po siya kasi dumating po siya mga alas 9. Dinanood kami ng movie. Then hindi na po namin napansin yung oras. Okay. Wala kang pinipirmahan. Wala po. Odette, nasaan na yung MSWD? Ano bang ginagawa nyo, DSWD, para malaman natin kung tutulong tayo o hindi? Sorry ma'am, we have to call MSWD. Sige po, Kasi kung okay sinabi lang ng MSWD, in fact, meron talaga kayong pinirmahan na dokumento, sinusurrender nyo po yung karapatan kay Rodolfo, lalabas na ho kami doon. Hindi na kami tutulong. Mr. Robert Quezon, Chief ng DSWD Caloocan. Magandang hapon po, Sir Robert. Sir Robert? Mr. Quezon? Alright. Ganito na lang po ang gagawin namin, ma'am, para mapaiksi tayo. So, Mr. Rodolfo? Yes, sir. Ano bang MSWD ang sinama nyo nung mga oras na yun na pumunta ka sa bahay? Bawsi po ng Barangay Silang, sir. Sa DSWD po. Sir, ito po yung Sir, mabibigay nyo po yung blatter nung Bausi at saka yung DSWD. Ay, opo, sir. Sir, pwede pa ako pumunta dyan, sir? Para mabigay ko po lahat ng documents na yung pinirmahan niya sa Bausi, tapos yung
yung conversation po ng mother ko sa anong kapitbahay nila na may lalaki nga po yan, sir. Sir, mamaya na po yung lalaki, sir. Mamaya na po yung lalaki. Ang sa akin po, yung bang dokumentong pinirmahan niya na sinusurrender niya po yung kanyang karapatan sa baby sa inyo, kapalit ng wag siyang ipakulong dahil nahuli niyo siya on caught in the act. Meron ho bang ganon? Opo, sir, Wala po. naka-notarize po. Notarize pa ho. Wala pong Opo, ganun. opo. Sige. Pag nakapakita ko kayo ng ganong dokumento sa amin at na-verify po namin na yung dokumento talaga ay legit, then hindi na ho kami tutulong kay Mrs. Opo, Ganon sir, hong stand namin. So ma'am, kailangan po makita namin yung dokumento ni... Wala po akong pinipirmahan ganun. ma'am, please allow me to talk. Yes. Trust me, I'm fair here. Patas po ako, ma'am. Hindi ko po i-compromise yung integrity ng programa dahil lang po sa Opo. isang reklamong tulad nito. Ano po? Kailangan po makita ko yung mga dokumentong ipipresent ni Mr. Martinez. Hindi ko na ulitin kung ano yung mga dokumentong yun. And then, i-verify po namin kung legit po yung mga dokumentong yun. Pag na-verify po namin legit yun, hindi na po kami tutulong sa inyo. Kasi, syempre, ayaw po namin, kumbaga, pakikialaman yung pong desisyon ng MSWD. However, kung nakita namin na kasinungaling yung dokumentong yun, tutulong kami at we will make sure mapupunta sa inyong baby. Fair enough? Opo. Kailan po ninyo mabibigay yung dokumento, sir, para matingnan namin? Kung makuha yung address, hindi po namin alam pumunta dyan. Kuha lang pong ballpen tsaka papel. Hindi, sir, matatagalan tayo. Ibibigay nyo po ngayon kay Odette yung pong mga information ninyo. And then kung Opo, kailan po sir. kayo makakapunta rito, mapakita nyo po mga dokumento, ma-examine po namin. At kapag nalaman po namin na totoo, then hindi kami tutulong kay Mrs. Kapag nalaman namin na kasinungaling yung dokumento, then tutulungan namin siya. As simple as that. Okay, sir? Opo, Sir Rafi, salamat po. Magandang Hingin ko hapon lang po. po yung address po. Sige para po, sige makapunta po. po kami Odette, bukas. saluhin nyo na. Opo, sir. So again, Ma'am Evangeline, ayaw po namin na lalampasan yung MSWD. Ayaw po namin na babanggain yung MSWD sa kanilang desisyon. Sino ba naman kami? Di ba? Kung meron po talagang ganun pirmahan, atas po kami. Pero kung walang ganun pirmahan at kasinungalingan, Wala po talagang at ganun, pineke lang yung mga pirma, then bukod sa makukuha mo na yung baby mo, Kasi yung kakasuhan pa natin sila ng pwede fraud. po magsalita. Sige po. Kasi yung pinapirmahan lang sa akin, ang pinagawa sa akin letter, na pinapaubaya ko yung anak ko sa asawa ko. At pwede kong dalawin anytime. Okay. Lalo na sa Sabado at Linggo. Hindi, kasi ang pinunta niyo po rito para makuha. Yun niyo- lang po yung pirma Wag na muna kayo pinirmahan tawag ng ko. tawag, Odette. Ang kulit-kulit mo naman, Odette. Isa ka pa eh. Di ba? Ang arte-arte nyo, sinabi na nga, hihintayin dokumento, tawag kayo ng tawag. Sorry, Mama. So, titingnan po muna namin yung dokumento ni Mr. Quezon. Sige po. After makita namin yung dokumento, then doon po namin malalaman kung anong pong klaseng tulong bibigyan namin. Ano po? Gandang hapon po, Ma'am Evangeline. Sige po, Thank maganda you sa pagpunta. po, sir. Thank you po, Nanay Luisa. Kaya naman dyan, Odette eh. Saan kayo papakitang gilas kapag sinabi na nga pupunta rito, papakitang dokumento, saka kayo magtatatawag. At kapag nakasalang na yan, ano magagawa natin? Hindi ba? Para sa kalaman ng lahat, ng manonood, who knows, baka in the future kayo po ilalapit sa amin o kayo po maging respondent, hindi po namin i-compromise yung integridad po ng programang Wanted sa radyo, and we've been here for so many years, dahil naman po sa isang sumbong. Kaya nga po, ang stand talaga namin dito, na mag-meeting po kami ng mga staff Friday, we will be fair as much as we could. Base doon sa mga dokumento meron kami at hand, or base po sa mga nagawang research ng aming mga tauhan bago maisalang yung complainant. That's how we do it here. So, kaya nga po, kung kayo po inireklamo, wag ho kayo matakot, magsalita ho kayo, sagutin niyo po yung tawag namin dahil we will treat you very fairly. Tulad na lang po yung pumunta rito kanina na dalawang mag-asawang amo versus dun sa kasambahay. Okay? Pumagitna po kami hanggang sa ma-solve po yung problema ng dalawa. Pumunta dito yung amo, binigyan namin sila ng magandang treatment, patas na treatment, kaya silang kaayos. So kung kayo po ay maging respondent po dito sa Wanted sa Radyo, sagutin nyo po yung aming tawag, wag ho kayo matakot kapag wala kayong kasalanan. Pero kung kayo po ay may kasalanan, then may dahilan kayo para matakot at hindi sagutin yung aming tawag dahil mapaparusahan kayo. Ganun lang po. However,
pag nakita po namin na yung pong nagsusumbong ay gumagawa-gawa lamang po ng istorya at gusto pong gamitin ng programa, hinihiya din po namin. Proven na po yan. Marami na po. Kung titingnan niyo po yung Facebook page ng Rafi Tulfo in Action, ang dami po mga videos doon na sinasadya naman po talaga namin para masampulan na kung saan yung mga nagsusumbong, pinalalayas po namin at pinahihiya. Tulad ng ginagawa namin pagpapahiya doon sa mga inireklamong abusado. So maliwanag, sige po, Newsbreak muna tayo. Wanted. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 3:36 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nanindigan ng Malacanang na hindi na kailangan na bumalangkas ng bagong batas para malabanan ang pagkalat ng fake news. Ayon kay Communications Assistant Secretary Ana Marie Banaag, sapat na ang kasong libel at paglabag sa Cybercrime Act. Sinabi ni Asek Banaag na bagamat opsyon ng lehislatura ang pagpasa ng batas, dapat magkaroon ng malinaw na definisyon ng fake news para alam kung ano ang pinag-uusapan at papaano pagtutulungan sa gobyerno. Inihayag ni Banaag na sa panig ng PCOO, ilan sa kanilang rekomendasyon laban sa fake news ay magkaroon ng kooperasyon ng lahat ng nasa gobyerno, lalo sa Department of Education o DepEd, Commission on Higher Education, kasama ang mga nasa private sector. Ito'y upang mas paigtingin ang kampanya para sa mas responsableng pamamahagi ng impormasyon at ng mga bagay na nababasa ng mga kabataan at lahat ng ating mga kababayan. Philippine Standard Time, 3:38 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jessica David, man kailanman kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba ay bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito.
Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka buy one take one pa. Bili na mga to sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, balik tayo sa Wanted sa Radyo at muli gusto kong palalahanan ang ating mga manonood na meron po tayong Hell Energy Drink sa merkado. Natatakpan mo yung camera at tas kang konti. Yun, Hell Energy Drink sa merkado na nagkakahalaga lang po ng 20 pesos. 2 barelang po yan, 2 coins. At ano pong benepisyo makukuha sa Hell Energy Drink? Titibay ho kayo, tatagal kayo sa puyatan, lalakas ho kayo, magiging focus ho kayo sa inyong trabaho dahil ito ho ay nagbibigay talaga ng energy. Imported pa ho ito galing Europa. Hell Energy Drink. Okay, may bisita tayo. Si Ma'am Giselle Macayaon. Cashier po siya ng KFC Taytay Rizal. Ma'am Giselle, inireklamo niyo po si Mr. Mark Manguito. Rider po ng KFC. Ano pong reklamo niyo kay Mark? Bali kasi nung 25 po nangyari yon. Nagkukol ako sa pantry namin, nasa gilid ako. Tapos, ang lawak ng daanan dyan, dito siya dumaan sa side ko. Etong braso niya, sanggi talaga simula dito hanggang ditohan ko. Tapos nilagpasan niya lang. Pagkalampas niya, sabi ko sa kanya, gago ka. Di niya man ako nilingon o nilikod. Di man lang siya agad nag-sorry. Oy. Tapos, syempre, Parang as a panyanyansing counter- yun. Opo, Pambabastos. tapos tinapos ko muna yung nakapila sa akin sa kaha. After nun, kunento ko dun sa mga kasamahan ko. Yung dining namin, sinabihan siya na nagagalit nga ako. Tapos, ang sagot niya, okay lang yun, sinasadya ko yun. Okay, Tama sandali ba po. yun? Mr. Mark Manguito, magandang hapon po, Sir Mark. Yes po, sir. Happy. Okay, yung pong reklamo sa inyong pambabastos sa iyong kasamahan na babae at sinadya niyo po pala yun, inamin niyo po sa inyong sa isa niyo pong kasamahan sa trabaho na yung pagsagi niyong kay Giselle ay pananadya. Ay, sir, hindi po, sir. Ito po yung nangyari, sir. Yung dumaan po ako, sir, sa gilid niya, tumama po yung dibdib niya sa balikat ko po. Sir, sa balikat lang po. Oh, Yun ba't di po. ka nag-sorry? Ba't di ka Yung nag-sorry? nga po, sir. Yung nga yung po kasalanan ko, hindi agad ako nag-sorry. Pero nung dalawang araw, nag-sorry po ako agad, sir. Nagpatawad. Yun, nandun na ng mama niya, nag-usap po kami ng mama niya. Yung mukha niya, nag-sorry po ako, sir. Nagpatawad na po. Okay na po kasi kami, natawad na rin po ako nila, sir. Ang kuhan ko lang po kasi, sir, yung bakit nga po, sir, na pinost niya po na manyak po ako, sir. Iba po kasi yung manyak sa nasagi, sir. Hindi ko naman yung hinawakan yung kuhan niya, sir, or ano dyan, sir. Sinasadya mo nga, sabi mo, di ba, sinasadya mo yon. Sino ka pati para sabihin mong sir. okay lang yon? Oh, Tapos, sir, nag-words ka pa ng okay lang yon. Sir, nag-usap na kaming dalawa yan, sir. Sinabihan niya ako, sir, na di mo kilala yung pamilya ko. Di niya kilala yung Pero pamilya. Sir Mark, dapat yung pagsusori po kung talagang wala kayong masamang intensyon doon sa pangyayari, wala pong mali siya yung nangyaring yon, yung insidenteng yon,
dapat agad-agad yung pagsusori on the spot. Yun nga. Huwag nyo pong hintayin pa na pumunta yung magulang at nagkakagulo na, nagkakaroon ng iskandalo, saka pa lang kayo magsusori. Ay, magsorry pala ako kasi nagkakagulo na. Sir, tsaka Mali hindi po, lang... mali po yun, sir. Tapos meron pa kayong mga sinasabi sa inyong mga kasamahan na sinadya ko yun. Talagang kahit na sinong babae, sir, mapipikon. Sir, wala pong sinasabi sa kasamahan ko, sir. Tapos nag-comment Actually nga pa po yung sir, wala asawa pong niya. alam-alam yung mga... Ang sabi pa nung asawa niya, nandito naka-screenshot. Sabi nga gano'n ng asawa niya, kung makapag-react ka, daig mo pang na-rape. Tapos sabi niya gano'n, sumbong nanay ka pala eh. Gusto mo sugudin kita. Tingnan mo yung comment ng mga asawa mo dyan. Ang nagmamalaki pa yung asawa niya. Tapos sabi kong gano'n, gusto ko sa talaga matanggal siya at magka-record po. Kasi ang sabi ng asawa niya, hindi lang naman daw ito yung trabaho. Kahit matanggal yung asawa niya, okay lang. Pangalawa na po ko sa binastos niya ni. Yung isang May na ho ba sa... yung isang sa HR cashier ninyo? din namin dati, hinawakan niya po yung puwet. Siya pa yung galit, pinagbantaan niya pa, tapos nagsorry din naman siya. Kaya lang, nagbanta muna siya. Pero bago meron siya ho bang mag-sorry. record dyan sa HR na 2 beses na niya ginawa to? Wala po, Sa mga nag-resign kasama na niya? yung dati naming crew eh. So paano po natin mapatunayan na talagang meron ganong insidente? So ang magagawa po namin, check po natin sa KFC, kapag talagang totoo pangalawang beses na ito at sinasadya po niya, then obligahin or udyo ka namin yung KFC na dapat maging drastic na yung kanilang desisyon. Gusto pati namin magka-record sana siya sa NBI or police kasi ang yabang ng asawa niya. Porke ba naman idadahilan niya na maraming trabaho, okay lang naman bastos ng mambastos yan? Ma'am, hindi na natin saklaw yung pong behavior ng kanyang misis. Kung ano man yung sasabihin ng misis niya against you, dahil nga po kinakampihan niyang kanyang mister, hindi ho natin siya mapigilan. Maliban na lamang po, kung merong mga pagbabanta doon, may pambabastos tulad ng nagpo-post siya ng mga kalaswaan against you, then pwede ho natin habulin si misis. Pero yung mga comment lang, may trabaho yung misis ko, maski tanggalin mo yan, wala akong pakialam. I don't want to deal with that. Napakababaw po nun, ma'am. Masasayang na oras natin parehong dalawa. Okay. Dito na lang po kay Mr. Mark Manguito. Humingi na ho pala ng sorry sa inyo at nagkapatawaran na pala kayo. So, ba't po kayo pumunta rito? Kung Hindi, yun sorry nga na po kasi, nag-sorry siya pero after 2 days na po iyon. 25 nangyari, 27 kung kailan sige, pumunta Odette yung and magulang Carol, ko. next time yung mga ganitong problema, dapat inaano nyo na sa HR. Ma'am, sorry ma'am, hindi ko sinasabi mababaw po yung inyong inilapit dito. Kaya lang, meron po kasi mas mabibigat na mga problema sa pumipila dito, daan-daan na mga tao na mas dapat po pagbibigyan ng atensyon nila Carol and Odette. Whereas yung sa inyo po, nag-sorry na pala eh. Odette and Carol, babalik ko sa inyo to si Ma'am Giselle. Pasensya na po Ma'am Giselle, meron pa po dalawa pa ata nag-abang sa labas. Magandang hapon po Ma'am. Kayo Odette ha, napipikon na rin ako sa inyong dalawa dyan. Sa susunod dito, may makagat lang ng lamok isasalang nyo na rito. Sa susunod dyan, meron lang ambunan, irereklamo yung ambon. Sus, Mario Josep. Kaya nga mababaw, ikaw na nagsabi niyang Carol. Ikaw na nagsabi niyan, mababaw. Galing sa bibig mo yan. Ba't mo pa sinalang? Talaga itong mga taong ito. Cheska, pag sabihin mo itong mga alipores mo, awatin mo. Okay. Si Ma'am Ruth de la Peña, andito po sa ating studio. Ito yung mga karapat dapat natin tulungan kasi yung sweldo niya hindi pa binibigyan ng amo. Ma'am Ruth, bakit ayaw po ibigay yung sweldo niyo po, Ma'am Ruth? Nangako lang po siya lagi sa akin pero wala pa siyang binibigay po. Ano po ang dahilan? Bakit dinidelay niya po yung pagbigay ng sweldo? Magkano ba? Ilang buwan sweldo sa inyo? 6 months, 6,000 po yung sweldo ko na usapan namin. Opo. Pero ang pasok ko po sa kanila, temporary lang po. Kasi hindi po talaga ko yaya. Caregiver po ako. Sino po yung binibigyan nyo ng care? Yun po yung mga pasyente na... Ano ba ito sa amo nyo? Ano ito? Ito, hindi po ako caregiver dito, sir. Yaya po ako ng mga anak niya. Pero ang nireklamo ko kasi, naging all around ako pagdating sa kanila. Okay. So, wala na ho kayo dito ngayon kay Maria Samara Evangelista? Wala na po. Pero gusto niyo po masingil yung inyo pong natitirang sweldo. Ilang buwan pong sweldo yun? 3 months and a half po. Di 6,000 times 3, 18,000. Plus may half pa. 21, mga ganun po. 21,000. Opo. Okay. Nasabi niyo na po yan kay
amo. Dinidelay-delay lang. So, ibig sabihin yung pagdidelay, pinabubukas-bukas niya, admission of doon sa inyong allegation na meron nga talaga siya utang sa inyo, kaya lang hindi pa muna mababayaran. Parang ganun nangyari. Opo. Parang ganun po. Nakumprenta niyo na po itong si amo na bakit yung dinidelay? Ilang beses na kayo Wala nga daw pong pera eh. Wala nga daw po siyang hawak. Darating pa daw yung pera niya sa galing sa States, galing sa loan niya sa SS. Pero tumagal po ng ganun. Paano ko mabubuhay ng ganun? Hindi po pwede. Kaya nga po ako nagtatrabaho para mabuhay po. Okay. Ilan ho bang inaalagaan niyo doon sa... Tatlo po sila, sir. Okay, sige. Carol and Odette, ano na naman to? Dito na naman kayo nagluloko. O, nasaan na tong si Maria? Di ba? Gusto niyo ba hanggang 4 o'clock? Ito po yung dilema ko, mga kapatid. Di ba? This is the problem that I have. Kailangan ako magbabanter dito hanggang sa... si Amo. Kaya pala. Sige, andito si Amo. Bilisan natin. Ma'am, pwede kayo umupo. Para maging fair kami rito. I'm very fair. Si Amo. Ma'am, yung kanya raw pong sweldo, ma'am, anong pangalan ulit ni Amo? Pakisulat niyo, Odette. Ba't ninyo nilagay pangalan ni Amo? Maria. Si Ma'am Maria. Ma'am Maria, magandang hapon. Ma'am Maria, ito po yung caregiver ninyo, si Ma'am Ruth. 6 months and a half daw po yung inyong utang sa kanyang sweldo. Hindi po, 3 months po. Sorry, 3 months, sorry. 3 months My po. mistake. 3 months and a half daw po, which is 21,000 daw po. Hindi nyo binibigay. Sinisigan nyo na po, ma'am. Actually, hindi ko naman dinedeny yun. Nakilala ko siya because merong caregiver yung uncle ko who passed away last October. Yes, ma'am. And nung time na yon, bumibisita ako sa wake kasi syempre tito ko yun. And I expressed dun kay Ate Minda na kailangan ko ng yaya. Kasi may yaya went home kasi buntis. Opo. Siya yung nagpresenta na sabi niya, kunin niyo na lang po ako kasi wala po akong mapupuntahan. And umalis po ata siya sa previous employer niya kasi hindi niya ata gusto yung pinapawork siya ng more than the hours that they agreed. Okay. Ako, I didn't know her, but I told her, pwedeng tawagan na lang kita or i-text kita kasi hindi pa ako prepared dun eh. Kasi kakalabas ko lang ng hospital. Pero in short, ma'am, kinuha nyo na rin yung kanyang services. Kinuha ko Nagka-agree yung kayo services. na babayaran siya ng 6,000 per month. Yes. Okay. So, naibigay niya po yung serbisyo niya Yes, for I 3.5 months. paid her, the first month I paid her. Opo. And then the next month, nag-express na ako sa kanya na nahihirapan ako kasi ang tagal kong naka-LOA sa work. Almost 4 months. And you know how it is when you're on leave, tapos hindi na paid yung leaves ko. Opo. So technically, wala talaga akong kinukuha. Walang income. Walang income. But because the company is good and I've been good to my company, tinanggap pa rin nila ako. Yes, ma'am. Ako, I live by people who help me. Okay? I'm being honest. Sinabi ko sa kanya na yung problem ko sa nangyayari ngayon because, yun nga, hindi ako pumasok. Pero siya yung nagsabi sa akin na huwag niyo po akong paalisin kasi wala po akong pupuntahan. So sinabi niyo sa kanya na wala na kayo mababayad kasi Alam niya. yung financial situation ay mahigpit ngayon. Yes, ang pero sagot niya- sabi niya, wag na alalahanin, wala akong mapupuntahan. Yes. So siya po mismo nagpumilit na mag-stay pa rin. Yes, ang sabi pa niya sa akin, ayoko pong magkaroon ng ibang amo kasi ikaw lang po yung amo na mabait sa akin. Kung mabait ho yung turingan nyo, bakit ho siya umaalis na at sinisingil po yung 3 buwan kalahati? Umaalis po, gusto po niyang umalis kasi ang sabi niya sa akin, kailangan niya daw po magpa-check up. Opo. Yun po yung sinasabi niya sa akin kasi nirereklamo po niya yung paa niya tapos nahihirapan daw po siya maglakad at saka lagi daw po siya nagkakasakit. There was the time na umalis na siya tapos pero bago siya umalis, umiyak pa siya, sabi niya, wag niyo po akong paalisin. Sabi ko, pero sabi mo, di ba gusto mo muna magpahinga? Sabi ko, sige, pahinga ka muna. Pero bumalik, pina-impake ko na yung gamit niya, di ba? Tapos, chinek ko pa yung gamit niya. Pero nung- wala tayong usapan pero- na hindi mo ako pasahurin. Wala tayong Hindi, usapan wala, na ako ganun. wala naman ako sinabi na hindi kita papasahurin. pero yun eh. ang nangyayari. Wala ako sinabi sa'yo na hindi kita papasahurin. Pero hindi ako nagkulang na magsabi sa'yo. At alam mo na may problema ako ngayon sa finances ko. Dumating pa ako Pero dun libre mangako, libre. Dumiting pa ako dun sa point na alam mo, kahit pagkain ko nga, hindi ko mabili, di ba? So, maintindihan ko kung halimbawang hindi ko sa'yo binibigay yung pera,
Tapos makikita mo na ang dami-dami namin kinakain, ni hindi ko nga mabili yung gamot ko, di ba? Yung guardian ko yung bumibili ng gamot ko. Yung Pero mga bakit ayaw nyo po akong palisin sa bahay nyo? I mean, hindi bakit ko sila- hinuhold mo ako na Hindi- nung mag-day off ako, papasok ka sa ospital. No, maraming dahilan kung bakit hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako makalis sa bahay nyo. Nung may tawag na ako ng caregiver, hindi mo ako pinapalis. Umiyak ka. Umiyak ako dahil yung sinabi mo sa akin na gusto mo nang umalis at sinabi ko sa'yo, wag muna kasi hindi ko kaya mag-isa dahil masama na yung pakiramdam ko nun eh. Labas-pasok ako sa ospital. I have documents. Okay, ma'am, short na tayo. 2 more minutes. So, nirecognize nyo naman po pala na meron kayong utang sa kanya doon sa sweldo. So, kailan nyo po mabibigay yung kanyang sweldo? Sinabi ko naman sa kanya yun na wala pa akong guarantee. Meron ako ina-expect na money. Okay. Pero, Mr. Tulfo, ayoko naman magbigay ng specific date. Tapos hindi ko din magagawa. Pero balak nyo talagang bayaran siya. Gipit lang ho kayo. Actually, ito po. Hindi ko pa po nasasabi sa inyo. Nung gusto niyang umalis, ang sinabi ko sa kanya, di ba? Huwag ka munang umalis. Kasi gusto ko, pag umalis ka, bibigay ko sa'yo lahat. Anong sinagot mo sa akin? Okay lang po, ma'am. Naiintindihan ko po. Ikaw po talaga yung amo na gusto ko. Babalikan ko na lang po dito. Pabayaan niyo muna po ako magpahinga. Tapos the other day, tinanong kita, magkano kailangan mo para pumunta sa Pampanga? Ang sinagot mo sa akin, 1,000. So ginawa ko, umutang ako kay mama ng 1,000. Si mama, by the way, is my guardian. I call her mama because bata pa lang ako. Siya na yung Yung guardian. umutang kayo ng 1,000 para pambigay sa kanya, makauwing Pampanga. Binigay ko po sa kanya. Sabi niya, uwi daw po siyang Pampanga eh. Okay. So, Ma'am Ruth, totoo naman sa nakikita nyo, hirap siya, wala siyang pera. Alam ko po yun, sir. Kaya lang, puro pangako kasi. Sabi niya, ang kanyang bonus, yun ang inasahan ko maibigay sa akin na masahuran niya ako. August pa daw yung makukuha niyang bonus niya. Kaya nga Ma'am Ruth, Okay, can I excuse me, correct paano ma'am kung halimbawa talagang wala siyang pera, anong remedyo ang sa nakikita nyo? Alis ako po. Alis po ako. Okay, alis na lang po kayo and then gagawa na lang po kayo kasulatan sa barangay na she owes you this much na kailangang bayaran niya kung kailan pwedeng bayaran o pwede rin siya mag-issue ng cheque post-dated para sa kalkulasyon niya kung kailan siya magkakapera. Then, that's the only way na masasettle po ito. Kasi hindi naman natin pwedeng tutukan ng baril to, magbayad ka kung wala naman talaga siyang pambayad. Di po ba, ma'am? At saka I was honest. I was really honest. You know, I actually feel hurt now. I feel betrayed. Because maayos tayo nag-usap eh. I was sending you away already. Because I can't stand anymore yung nakikita ko sa'yo. You know? Like, you take care of my kids. So And I ma'am, see- pwede ba pag-usapan nyo ito sa barangay at doon ho kayo magkapirmahan doon sa utang? Pero kasi gusto ko malaman nyo din po. May iksi lang naman to eh. Pero ma'am, matatapos na tayo. Pwede natin ipagpatuloy doon. May camera pa naman din. Dahil pagdating po ng 4 o'clock, iba na ho may-ari ng programang ito. So, pwede natin ituloy doon later on. Sige, papaalam na po muna ako. Rafi Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino.